Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1385-92. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Captain Hong, maaari ba nating pag-usapan ito sa ibang lugar? Sinabi ni Alvin kay Ron habang sinulyapan ang maliit na batang babae sa kanyang yakap. Tumango si Ron. Naniniwala siya na dapat malaman ng sinuman mula sa Latent Dragon Camp ang mga patakaran ng Mount Hill City, kaya ipinalagay niya na tiyak na hindi papatayin ni Alvin ang isang tao sa lungsod ng hindi makatwiran. Kakatapos lang ng aming squad sa aming shift at babalik na. Maaari mo akong sundan pabalik sa base camp ng mga gwardya ng lungsod at sabihin sa akin ang tungkol dito. Inamin ni Ron. Tumango si Alvin, hindi tinatanggihan ang kanyang mungkahi. Linisin mo ito at babalik tayo. Matapos silang utusan ni Ron, agad na kumilos ang 8 gwardya ng lungsod at nilinis ang mga kalat sa pinangyarihan. Pagkatapos ay nagmarcha sila sa isang maayos na prosesyon sa likod ni Ron na sumakay sa kanyang wild beast. Habang nasa daan, si Alvin ay tumingin ng matagal sa mabangis na hayop sa ibaba ng mga paa ni Ron na nakakaaliw. Pinaamo ng wild beast na si Ron. Nalaman lang niya ang pagkakaroon ng Bea Strider nang dumating siya sa Latent Dragon Camp sa City Governor's Estate ng Mount Hill City. Bihira ang mga Bea Strider sa Dow Marshall Saint Land. Noong lumaban sila, bukod sa umasa sa sarili nilang lakas, umaasa din sila sa lakas mula sa wild beast. Ang mga Bea Striders ang may malaking kapangyarihan sa tuwing nakikipaglaban sila sa Marshall Cultivators at Dow Cultivators ng parehong level. Lahat ay nagnanais na maging isang Bea Strider sa Dow Marshall Saint Land. Nais nilang pumatay kasama ang isang kamangha-manghang wild beast. Gayunpaman, habang ang imahinasyon ay palaging mahusay, ang katotohanan nito ay brutal. Dapat taglayin ng isang tao ang talento upang maging isang Bea Strider. Isa lamang sa 1,000,000 ang may napakagandang talento. Gayunpaman, ang Diyos ay makatarungan. 40% ng mga taong nagtataglay ng talento upang maging isang Bea Strider ay may kaila-hilakbot na kasanayan sa Marshall Dow. Humigit kumulang 30% sa kanila ang may katamtamang talento sa Marshall Dow, humigit kumulang 20% sa kanila ang may mahusay na talento sa Marshall Dow habang wala pang 10% ang may kilalang talento sa Marshall Dow. Ang mga Bea Strider na nagtataglay ng kilalang Marshall Dow talent ay magiging mga nilalang na nakakataas ng buhok habang sila ay lumalaki dahil mas malakas ang personal na kakayahan ng Bea Strider, mas malakas ang wild beast na maaaring mapaamo. Bukod dito, maaari nilang sanayin ang kanilang wild beasts na i-sync ang kanilang mga isip para sa peak collaboration. Ang Bea Strider at ang kanyang wild beast ay hindi magagapi sa kanilang pakikipagsapalaran sa mundo. Ang mga wild beast ay hindi nagtataglay ng katalinuhan ng tao. Mayroon lang silang survival instincts. Ang lahat ng wild beast na pinaamo ng kanilang Bea Strider ay hindi magtataksil sa kanilang Panginoon sa buong buhay nila. Hindi sila makasarili at handang mamatay para sa kanilang mga amo. Dumating si Alvin sa base camp ng mga gwardya ng lungsod kasama ang squad ni Ron nang hindi niya namamalayan. Sa sandaling iyon, sinabi ni Alvin sa maliit na batang babae sa kanyang mga bisig, "Tintin, maaari mong imulat ang iyong mga mata ngayon." Binuksan ng maliit na batang babae ang kanyang malaki at matubig na mga mata at tumingin sa paligid na parang isang curious na pusa. "Kuya, saan ang lugar na ito? Patay na ba ang 4 na masasamang tao? Ito ang base camp ng sundalo ng gwardya ng lungsod ng Mount Hill. Walang mananakit sa iyo dito," sabi ni Alvin sa kanya sa paraang cuddling. "Manamham." Tumango ang maliit na babae. Gabi na noon. Umupo si Ron sa pinakaharap sa maluwag na tolda habang ang 8 gwardya ng lungsod ay nahahati sa 2 panig. Samantala, dinala ni Alvin si Tintin at umupo sa likod ni Ron. Pagkatapos ay sinabi ni Alvin kay Ron at sa iba pang 8 kung ano ang nangyari habang nakatutok sila sa kanya. Ang mga galos at sugat sa katawan ng batang babae ay nagpatunay na nagsasabi siya ng totoo. Sa sandaling iyon, namula ang mga mata ni Ron at ng iba pang 8. Bastos. Scum. Hayop. Basura. Si Ron at ang 8 pa ay galit na galit. Labis silang nagalit sa kanilang narinig.
Bagamat sila ay matitigas na gwardya ng lungsod na hindi man lang kumukurap kung may nakatutok na kutsilyo sa kanilang leeg, nangingilid ang mga luha sa kanilang mga mata nang marinig nila ang tungkol sa pinagdaanan ng batang si Tintin. Huminga ng malalim si Ron para pakalmayan ang kanyang napukaw na emosyon. Magalang niyang tanong habang nakatingin kay Alvin, "Brother, ang galing mo. Alam kong sineseryoso ng mga tao mula sa Latent Dragon Camp ang batas ng Mount Hill City. Kaya, galing ka sa Latent Dragon Camp. Pwede ko bang malaman kung paano kita haharapin?" Alvin, nakangiting sagot ni Alvin. Alvin. Nakapagtataka, si Ron at ang iba pang 8 gwardya ng lungsod ay natigilan nang sabihin ni Alvin ang kanyang pangalan. Natahimik sila sandali, at medyo naging awkward ang atmosphere sa camp. Si Tintin lang ang normal na kumilos. Masaya at inosente siyang tumatakbo sa loob ng tent. "Bakit? May dumi ba sa mukha ko?" Nagulat si Alvin nang makita si Ron at ang iba pa na nakatingin sa kanya. Alvin. Alvin. Ikaw ba ang Alvin na tumalo kay Zilong at nagranggo ng no? 6 sa 13 gangsters of Latent Dragon Camp. Huminga ng malalim si Ron. Samantala, ang iba pang 8 gwardya ng lungsod ay nakatingin kay Alvin na parang nakatingin sa isang multo. Bago ito, naisip nila na ang binata na naka-purple na ito ay isang normal na miyembro ng Latent Dragon Camp. Hindi nila akalain na isa siya sa 13 gangster ng Latent Dragon Camp. Hindi lang iyon, ngunit siya ay si Alvin, ang henyo ng Latent Dragon Camp na pinag-uusapan ng lahat kamakailan. Si Alvin ay sumali sa Latent Dragon Camp halos 4 na buwan na ang nakalipas at naging isa sa 13 gangster sa sandaling siya ay pumasok sa kampo. Makalipas ang 1 buwan, natalo niya si Zilong na nagreranggo sa no. 6 sa 13 gangsters at pinalitan siya. Oo, ako, ito. Pagkumpirma ni Alvin, bakit? May problema ba? Alvin, alam mo ba na bago mo talunin si Zilong, kilala siya bilang isang henyo sa buong Mount Hill City at sa mga hangganan. Siya ay tinawag na Invincible Intermediate Mortal Shedding Stage. Sabi ni Ron. So, kahit isa lang siyang Intermediate Mortal Shedding Stage Latent Dragon Camp member, pero sikat na sikat siya. Natigilan si Alvin dahil wala siyang ideya. Gayunpaman, ang kanyang katanyagan ay bumagsak ng husto nang talunin mo siya. Ang kanyang halo ay ganap na lumipat sa iyo bilang resulta ng pagkatalo, sabi ni Ron habang nakangisi. No wonder parang kakainin niya ako kapag nakita niya ako pagkatapos ko siyang talunin. Namulat si Alvin. Napansin ni Alvin na hindi na naging bukas si Ron tulad ng dati pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi niya maiwasang magmungkahi kay Ron, Kapitan Hong, kung hindi mo iniisip. Ano sa palagay mo na magkapatid tayo? Naturally, ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng mungkahi ay na masasabi niyang si Ron ay isang mapurol na lalaki na karapat-dapat na maging kaibigan. Nagustuhan niya siya. Nataman nila ito kaagad. Nagulat si Ron sa sinabi ni Alvin. Samantala, nagliwanag ang mga mata ng 8 bantay ng lungsod sa ilalim ni Ron. Kung ang kanilang caption ay magiging kapatid ni Alvin, ang kanyang pagkakakilanlan ay tiyak na sisikat at lubos silang makikinabang dito. Isa kang henyo mula sa Latent Dragon Camp. Baka maging isa ka pa sa 36 na tagapangalaga sa hinaharap samantalang ako. Isa lang akong kapitan ng gwardya ng lungsod. Hindi ako karapat-dapat na maging kapatid mo. Pilit na ngumiti si Ron. Captain Hong, pinapatawad mo ba ako? Tanong ni Alvin habang medyo hindi masaya. Inisip ko lang na isa kang matapat na tao na may dignidad. Ikaw ay isang taong karapat-dapat na maging kaibigan, kaya gusto kong gawin iyon. Parang nagkamali ako. Tumayo kaagad si Alvin pagkatapos niyang magsalita at isasama niya si Tintin. Kapatid na Alvin, mangyaring hawakan. Agad na tumayo si Ron. Hindi ko talaga intensyon na sirain ka. I mean lahat ng sinabi ko. Kapitan Hong, tinawag mo ba akong kuya? Si Alvin, na naninigas ang mukha, ay nakaka-relax habang may ngiti. Pilit na ngumiti si Ron. Hindi siya isang taong mahilig magdilidali. Sinabi niya pagkatapos magdesisyon, Brother Alvin, dahil ginagawa mo akong kapatid, hindi mo na ako matatawag na Captain Hong, tama ba ako? Haha. Kuya Hong.
Tumawa ng malakas si Alvin at nagkusa na tugunan siya ng maayos. Noong una niyang nakita si Ron, ginamit niya ang kanyang Divine Eye para i-scan siya. Si Ron ay 45 taong gulang sa taong ito at naging Mastery Mortal Shedding Stage Bea Strider. Congratulations, Kapitan! Sa sandaling iyon, binati siya ng 8 kampa ni Ron habang nagbubunyi. Kayong 8, maghanda na kayo ng pagkain at inumin. Maglalasing ako kasama ang kapatid ko ngayong gabi. Bilin ni Ron. Lumabas silang 8 sa tent para masayang maghanda ng hapunan. Tanging sina Alvin, Ron, at ang maliit na batang babae na si Tintin ang naiwan sa tent. Kuya Alvin, sigurado akong hindi komportable na ibalik mo siya sa Latent Dragon Camp. Paano kung ilagay mo siya pansamantala sa aking lugar? Ang asawa ko naman ang kadalasang nag-aalaga ng mga bata sa bahay. Hindi niya tatutol na mag-alaga ng ibang bata. Ano sa palagay mo? Mungkahi ni Ron habang nakatingin kay Tintin. Magpapasalamat ako sa iyo ng maaga, Kuya Hong. Agad namang nagpasalamat si Alvin kay Ron at pagkatapos ay bumaantong hininga, kaawa-awa. Pero narinig ko mula sa kanya na dapat nandyan pa rin ang kanyang pamilya. Siguro kung naaalala niya kung saan siya nakatira. Maganda kung gagawin niya, kaya makakasama niya muli ang kanyang pamilya. Kung hindi, maaari siyang manatili sa aking lugar. Ituturing ko siyang parang sarili kong anak, diretsong pagtitiyak ni Ron. Treat her like your own daughter. Kuya Hong, inaagaw mo siya sa akin. Kuya, ang tawag niya sa akin, sabi ni Alvin habang umiiling at nakangiti. Kung gayon, ituturing ko siyang parang kapatid ko. Tita siya ng 2 anak ko. Mas bata sila sa kanya, sabi ni Ron. Nang gabing iyon, buong gabing umiinom sina Alvin at Ron sa tuwa. Hindi man lang niya pinilit na alisin ang alak sa kanyang katawan gamit ang True Energy. Sumisikat na ang araw nang magising si Alvin mula sa kanyang pagtulog. Ang araw ay sumisikat sa langit. Dinala ni Alvin si Tintin para salubungin si Ron na maghahatid sa kanya. Gayunpaman, ang maliit na batang babae ay hindi gustong pumunta. Gusto ko kuya, gusto ko kuya. Kapatid ko lang ang gusto ko. Magpakabait ka, Tintin. May napakahalagang gagawin si kuya. Dito ka na lang sa lugar ni Brother Hong, okay? May 2 kang maliliit na pamangkin na mapaglalaroan sa kanyang lugar, mitigang payo ni Alvin sa kanya. Kung gayon, kuya, dapat mo akong dalawin. Kailangang sabihin ng isa na ang maliit na batang babae ay masunurin dahil tumigil siya sa paggawa ng kaguluhan pagkaraan ng ilang sandali. Naging mature siya para sa kanyang edad kaya mas minahal siya nina Alvin at Ron. Matapos ibigay si Tintin kay Ron, umalis si Alvin sa base camp ng mga tanod ng lungsod at tumungo sa Rare Treasure Pavilion. Magkakaroon ng auction sa Rare Treasure Pavilion sa araw na iyon sa tanghali. Bukod sa mga nakatanggap ng imbitasyon, ang iba ay kailangang magpareserba ng mga upuan sa Saint Stones bago ang kaganapan upang makakuha ng seat token. Ano? Taken na silang lahat. Minaliit ni Alvin ang karamihang nagmumula sa lahat ng rehiyon. Nalaman niyang lahat ng upuan ay naka-reserve nang pumunta siya sa Rare Treasure Pavilion para kumuha ng upuan. Sir, tahan na po. Nang si Alvin ay sumimangot at handa nang umalis, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na maayos ang pananamit ay nagmamadaling lumapit at tinawag si Alvin. 1386. Ham! Tiningnan ni Alvin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng may pagdududa. Tagapangasiwa. Sa sandaling iyon, ang staff na nagpaalam kay Alvin na ang lahat ng upuan ay naupo ng may paggalang sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa pagkabalisa, parang may gustong sisihin siya. Kinabahan siya sa pagkakakilanlan ni Alvin at palihim, sinisi niya si Alvin sa hindi pagsabi sa kanya ng kanyang pagkakakilanlan. Bulag ka ba? Ito ang bisita ng Pavilion Master. Galit na pinandilatan ng nasa katanghaliang gulang ang mga tauhan. Ngumiti ang staff at humingi ng paumanhin kay Alvin, I'm so sorry, sir. Hindi ko alam na bisita ka ng Pavilion Master. Sir, huwag mo siyang pansinin. Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka ng Pavilion Master. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Alvin na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Pavilion Master. Ang Pavilion Master ng Rare Treasure Pavilion. Si Alvin ay puno ng pagdududa.
Kilala ba siya ng Pavilion Master ng Rare Treasure Pavilion? Nang may mga reserbasyon, sinundan ni Alvin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pinakamataas na palapag ng Rare Treasure Pavilion. Ang itaas na palapag ay open air at basang-basa sa liwanag ng umaga. "Sir, hinihintay ka na ng Pavilion Master dyan," sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nakatingin sa open air balcony. Umalis na siya pagkatapos niyang magsalita. Samantala, humakbang si Alvin at naglakad papunta sa open air balcony. Pagkagapos niya ay may nakita siyang nakatayo na nakatalikod sa kanya. Ang tao ay nakatayo sa tabi ng balcony railing, nagpapakasasa sa araw ng umaga habang nakatingin sa kabilang kalsada. Naturally, hindi iyon ang mahalagang punto. Ang mahalagang punto ay naisip niya na ang likod ay tila pamilyar ng kaunti tulad ng nakita niya noon. Gayunpaman, hindi niya maalala kung sino ito sa sandaling iyon. "Ikaw si..." Tumigil sa paglalakad si Alvin nang lumapit siya sa tao at nagtanong. "Haha. Alvin, siguradong mabilis kang makalimot sa iyong tagapagligtas ng buhay." Lumingon ang tao kasunod ng isang tawanan. Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit parang scholar na may suot na panyo na sutla sa kanyang ulo at isang pamaypay ng balahibo sa kanyang kamay. "Senior Lin." Nanlaki ang mga mata ni Alvin. Ikaw ang Pavilion Master ng Rare Treasure Pavilion." Ang nasa katanghaliang gulang na scholar na nakatayo sa harapan ni Alvin ay walang iba kundi si Roman. Iniligtas niya ang buhay ni Alvin malapit sa Puyo Island noon. Isa rin siya sa 36 na tagapangalaga ng estate ng gobernador ng lungsod sa Mount Hill City. Siya ang 9th Guardian, ang Heaven Bravery Guard. Bagamat alam ni Alvin na ang Rare Treasure Pavilion ay pag-aari ng City Governor's Estate, hindi niya akalain na ang matandang kaibigan niyang ito ang magiging Pavilion Master. "Huwag kang magtaka. Ako ay hinirang na kumuha ng posisyon na ito noong nakaraang buwan," sabi ni Roman habang nakangiti. Sa katunayan, siya ay na-assign sa posisyon na ito noong nakaraang buwan. Bukod dito, malaki ang naging papel ni Alvin sa pagkuha sa kanya ng posisyon ng Pavilion Master ng Rare Treasure Pavilion. Kung tutuusin, itinalaga sa kanya ang posisyon dahil dinala niya ang isang henyo tulad ni Alvin sa estate ng City Governor. Ito ang unang elder brother ng kanilang 36 na Guardian, ang Heavenly Leader Guardian, na ginawa siyang Pavilion Master ng Rare Treasure Pavilion. Ibig sabihin, ikaw ang dahilan kung bakit sila nagsusubasta ng 3 Saint-grade martial tactics sa Rare Treasure Pavilion auction ngayon. Tanong ni Alvin. "I guess so. Ngayon lang kita nakita at alam kung magiging interesado ka sa auction ngayon. Nandito ka ba para sa Saint-grade martial tactics?" Tanong ni Roman. "Nandito lang ako para tumingin sa paligid," sabi ni Alvin habang nakangiti. "Hindi ko kayang bumili ng Saint-grade martial tactic." "Narinig ko. Ang Saint-grade martial tactic na ginawa mo para talunin si Evan at maging si Zilong ay kapansin-pansin," komento ni Roman habang nakatingin ng malalim sa mga mata ni Alvin na may ngiti. Napangiti si Alvin pabalik. "Senior Lin, ang Saint-grade martial tactic Saint token ba ay nagso-auction ngayon sa iyo?" Nagtataka na tanong ni Alvin. Para sa kanya, ang isang Saint token na naglalaman ng Saint-grade martial tactics ay napakahalaga. Sa teoryang ito, dapat ay kasama si Roman, ang Pavilion Master ng Rare Treasure Master. Kung mayroon si Roman, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na tingnan ang mga ito. Tama. Tumanggaw si Roman habang naghihintay si Alvin sa paghihintay. Itinaas niya ang kanyang braso at 3 Saint token ang sumunod na lumitaw sa kanyang kamay. "Bakit? Gusto mo bang tingnan? Gusto kong makita kung ano sila." Sa totoo lang, kapag lumabas ang Master City Governor mula sa closed-door cultivation pagkalipas ng 10 araw, makakakuha ka ng ilang merit points basta't kapansin-pansin ang score mo sa assessment na itinakda niya, sabi ni Roman. Sa merit points, maaari mong pag-aralan ang Saint-grade martial tactics na available sa City Governor's Estate. Mas marami pa ang tactics ng Saint-grade martial sa City kaysa sa City Governor's Hand-grade martial estate. Ngayon, ibinigay ni Roman ang 3 Saint token sa kanyang kamay kay Alvin habang nagsasalita siya. Sa sandaling kinuha ni Alvin ang mga token, inilapat niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa mga ito ng sunod-sunod.
Sa sandaling iyon, tatlong alon ng napakalaking impormasyon ang bumaha sa kanyang ulo na parang umuusbong sa kanyang isipan. Ang tatlong Saint token na kasama mo ngayon ay naglalaman ng human rank prominent Saint grade martial tactics. Dalawa sa tatlong Saint grade martial tactics na ito ay may parehong diskarte sa pagtatanggol na tinatawag na copper short. Hindi ito masama. Maaari kang mag-aral patungkol dyan, sabi ni Roman. Nang marinig ang kanyang sinabi, nagsimulang ayusin ni Alvin ang dagat ng impormasyon sa kanyang ulo. Sa kalaunan, nalaman niya na ang dalawang tambak ng impormasyon na nagmumula sa dalawang magkaibang Saint token ay naglalaman ng isang maliit na bahagi ng eksaktong parehong impormasyon. Ang maliit na seksyon ng impormasyon ay ang pagtatala ng parehong defensive technique na ang copper short na binanggit ni Roman. Ang copper short ay isang diskarte sa pagtatanggol na nagpapahintulot sa true energy na magsama-sama sa laman at masakop pa ang tuktok ng balat ng tao. Kung ito ay nilinang hanggang sa kasukdulan nito, ang tunay na enerhiya na pinagsama sa katawan ng isang tao ay maaaring lumikha ng isang pader na kasing tigas ng metal. Ang diskarte sa pagtatanggol na ito ay nababagay sa aking katawan. Napukaw ang damdamin ni Alvin. Napakalakas ng kanyang katawan, mas malakas pa sa totoong anyo ng 5-clawed Divine Dragon na may parehong antas. Kung nagawa niyang linangin ang copper short na ito, ang tunay na enerhiya na sumanib sa kanyang katawan ay magbibigay sa kanya ng lakas. Senior Lin, bakit ang dalawang ganap na magkaibang Saint grade martial tactics ay may eksaktong parehong pamamaraan? Hindi yun maintindihan ni Alvin. Sa sandaling iyon, ibinalik niya ang tatlong Saint token kay Roman. Sa kanya, wala nang kwenta ang tatlong token ngayon dahil nakatatak na sa kanyang ulo ang mga laman. Hindi niya makakalimutan ang mga ito kahit na gusto niya. At saka, nalaman ko na ang teknik na ito ay lumalabas sa Saint grade martial tactic na nililinang ko ngayon, dagdag ni Alvin. Dahil maglilinang siya ng copper short, ayaw niyang gawing komplikado ang bagay, kaya sinimulan niyang gawing daan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi kay Roman na mayroon ng copper short sa Saint grade martial tactic na kanyang nililinang. May copper short sa Saint grade martial tactic na nililinang mo rin. Medyo nagulat si Roman. Umiling siya at sabay ngiti. Mukhang hindi ko kailangan na irekomenda ito sa iyo ng mas maaga, ngunit karaniwan na ang parehong pamamaraan ay lumalabas sa maraming iba pang Saint grade martial tactics. Siyempre, ang ganitong sitwasyon ay umiiral lamang sa human rank Saint grade martial tactics. Ito ay pinakakaraniwan sa human rank prominent Saint grade martial tactics. Tulad ng copper short, isa itong diskarte sa pagtatanggol na pinakakaraniwan sa human rank prominent Saint grade martial tactics. Kung pagsasamahin mo ang 100 tao na magbubunga ng iba't ibang human rank prominent Saint grade martial tactics, hindi bababa sa 10 sa kanila ang makakapagtanim ng copper short. Nakikita ko. Tumango si Alvin. Ngunit napakaswerte mo, sabi ni Roman habang nakangiti. Natarante si Alvin dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Roman at nagtanong habang mukhang naliligaw, Senior Lin, ano ang ibig mong sabihin kapag sinabi mong napakaswerte ko? May human rank mediocre Saint grade martial tactic sa ating city governor's estate na may upgraded version ng copper short. Isa itong defense technique na tinatawag na silver short, paliwanag ni Roman. Silver short? Natigilan si Alvin. Oo. Silver short? Tumango si Roman. Bagaman ang silver short at copper short ay nahahati sa 5 yugto, mayroon silang ganap na magkakaibang mga epekto. Ang silver short sa competent stage ay katumbas ng copper short sa impeccable stage. Tumango si Alvin, naiintindihan ang punto. Sila ay nabibilang sa iba't ibang kategorya pagkatapos ng lahat. Ang isa ay human rank mediocre martial tactic habang ang isa ay human rank prominent martial tactic. Ngunit kung nakultivate mo ang copper short na impeccable stage at nag-cultivate ka ng silver short pagkatapos nito, makakapagsimula ka sa competent stage kapag nilinang mo kaagad ang silver short, dagdag ni Roman. Ang mga diskarte sa Saint grade martial tactic ay nahahati sa 5 yugto, fundamental awareness stage, elementary stage, competent stage, proficient stage, at impeccable stage. Ang limitasyon ng copper short ay ang impeccable stage kung saan hindi na ito malilinang pa ng isa. Gayunpaman, ito ay ibang kwento para sa silver short.
Ang copper short sa impeccable stage ay pareho sa silver stage sa competent stage. Kapag ang isa ay lumipat mula sa paglilinang ng copper short patungo sa silver short, ang limitasyon ay pinalawak kung saan ang tao ay maaaring itaas ang isa pang dalawang yugto. Ito ay may katuturan na ang epekto ng paglilinang ay magiging iba. Ngayon, naiintindihan mo ba kung ano ang sinusubukan kong sabihin? Tanong ni Roman. Tumango si Alvin. Ang sinusubukang sabihin ni Roman ay malinaw. Ipinahiwatig niya kay Alvin na mag-focus sa paglilinang ng copper short dahil hindi masasayang ang kanyang mga pagsisikap kahit gaano pa niya ito gagawin. Ang dahilan ay maaari niyang ilipat ang kanyang paglilinang ng copper short sa silver short kapag nilinang niya ang copper short hanggang sa pinakamataas nito. Bukod dito, sa copper short bilang kanyang pundasyon, hindi na niya kailangang linangin ang silver short mula sa simula. Maaari siyang magsimula kaagad sa kalahati. Sige. Dapat kong ihanda ang sarili ko para sa auction, tumangala si Roman sa langit at sinabi kay Alvin, bibigyan kita ng pribadong silid para sa auction ngayon. Sa auction, bukod sa 3 Saint Grade Martial Tactics, maaari kang pumili ng alinman sa mga item sa auction. Babayaran ko ito. Isang item lang. Tumawa si Alvin habang tinutokso, medyo kuripot ka ba, Senior Lin? 2 item kung gayon. Iyan ang pinakamagandang maiaalok ko, sabi ni Roman habang bahagyang naiinis. Bago magsimula ang auction, inilagay ni Roman si Alvin sa isang pribadong silid sa ikalawang palapag. Kitang-kita niya ang buong auction stage mula sa bintana sa private room. Sana may isang bagay na interesado ako. Maganda kung may 2 bagay na gusto ko, mahinang ungol ni Alvin. Sinamantala niya ang oras bago magsimula ang auction at pinagsama ang impormasyon tungkol sa diskarte sa pagtatanggol na copper short. Kasabay nito, ginamit niya ang True Energy para magsagawa ng rotation kasunod ng cultivation plan ng copper short. Bago ito, iniisip ni Alvin kung sulit ba para sa kanya na gugulin ang kanyang oras sa isang human rank prominent Saint Grade martial tactic. Ngayong nalaman niyang mayroong human rank mediocre martial tactic na isang upgraded na bersyon ng copper short na tinatawag na silver short sa City Governor's Estate, ibinigay niya ang lahat ng kanyang pagsisikap at nagpa siya na magtanim ng copper short. 1387. Sa sandaling matagumpay na nilinang ng isang tao ang copper short, ang katawan ng isang tao ay magkakaroon ng isang layer ng malabong tansong glow kapag ito ay nakas na parang nagsuot ng tansong kamiseta. Bakit ang copper short na ito ay napakadaling linangin? May natuklasan si Alvin. Ang kanyang True Energy ay mabilis na kumalat sa kanyang katawan sa pamamagitan ng 32 Saint Veins. Higit pa rito, natuklasan niya na kailangan lang ng kanyang True Energy ng isang round ng pag-ikot upang linangin ang copper short sa Fundamental Awareness Stage. Totoo ba ito? Nalaglag ang panga ni Alvin. Anong nangyayari? Naguguluhan siya. Ang tanging magagawa niya ay alamin ang sagot sa kanyang sarili habang patuloy niyang nililinang ang defensive technique, copper short. Bagamat wala siyang anumang karagdagang tagumpay sa ikalawang pag-ikot ng True Energy Rotation, nagkaroon ng makabuluhang improvement. Sa wakas ay nalaman ni Alvin ang sagot habang nagpatuloy siya sa pag-ikot. Nakikita ko. Para bang ginawa para sa akin ang copper short na ito. Natuklasan niya kung mas mataas ang kalidad ng katawan ng isang tao at kung mas maraming Saint Veins ang isa, mas mabilis ang bilis ng paglilinang ng defensive technique, copper short. Isinasantibi ang kanyang Saint Veins, ang katawan ni Alvin ay mas malakas pa kaysa sa totoong anyo ng 5-clawed Divine Dragon. Siya ay nasa intermediate mortal shedding stage, at nabuksan na niya ang 32 Saint Veins. Samantala, ang ilang mga tao sa Paramount Mortal Shedding Stage na hindi masyadong talented ay maaaring walang 32 Saint Veins sa kanilang mga katawan. Ito ay nakatadhana na si Alvin ay maaaring magtanim ng copper short sa napakabilis na bilis dahil sa kanyang katawan na mas malakas kaysa sa isang 5-clawed Divine Dragon at ang 32 Saint Veins na kanyang binuksan. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi niyang copper short ang ginawa para sa kanya. Kung titingnan ang bilis ng paglilinang. Sa tingin ko hindi magtatagal bago ko ito linangin sa pinakamataas na yugto na kung saan ay ang impeccable stage.
Bahagyang napukaw ang damdamin ni Alvin. Nagsimula na ang auction nang hindi niya namamalayan. Nabawi lamang niya ang kanyang katinoan at tumigil sa paglilinang ng defensive technique, copper short, nang marinig niya ang mga ingay na nagmumula sa labas. Nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa entablado ng auction sa bintana. Kilala ni Alvin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang overseer ng Rare Treasure Pavilion. Siya ang taong nagdala sa kanya upang makita ang Pavilion Master, si Roman, ngayong umaga. Sinisikap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na pasiglahin ang karamihan, at tila gumagana ito habang patuloy siyang nagsasalita. Maya-maya, nagsimula na ang auction. Ang unang item sa auction ay isang human rank mediocre saint weapon. Isa itong espadang 3 talampakan ang haba. Human rank mediocre saint weapon. Iyan ang pinakamahusay na magagawa ng Rare Treasure Pavilion. Isang espada na isang human rank mediocre saint weapon. Mayroong hindi bababa sa 10 tindahan sa Mount Hill City na nagbebenta nito. Pumunta kami sa Rare Treasure Pavilion para kumuha ng mga bihirang kayamanan, hindi para makakuha ng isang bagay na madaling makuha sa mga lansangan. Sinusubukan mo bang gawing kalokohan kami? Nagkaroon ng kaguluhan nang iharap ang unang item sa auction. Ito ay dahil ang auction item ay isang human rank mediocre saint weapon na madaling makuha sa labas. Nagdulot ito ng mga tao na hindi makapagsalita na lumitaw ang isang bagay sa Rare Treasure Pavilion. Posible ba na itong human rank mediocre saint weapon ay iba sa iba? Si Alvin ay nag-aalinlangan. Akala niya dahil si Roman ay naatasan lang sa posisyon ng Pavilion Master of Rare Treasure Pavilion, hindi siya magpapakita ng madaling makuhang bagay na maaaring makasira sa kanyang reputasyon. Pinatunayan ng katotohanan na tama si Alvin sa kanyang haka-haka. Ang human rank mediocre saint weapon ay hindi karaniwan. Nang maharap sa batikos ng mga tao, hindi tumigil sa pagngiti ang tagapangasiwa ng Rare Treasure Pavilion mula simula hanggang sa huli. Para bang hindi niya narinig ang mga salitang sinasabi ng mga tao. Nang humina ang ingay, tumahimik siya at sinabing dahan-dahan, lahat. Ang Rare Treasure Pavilion ay hindi sisira sa sarili nitong reputasyon. Bagamat ang unang bagay sa auction ay isa lamang human rank mediocre saint weapon, ito ay kakaiba. Natatangi. Ang mga salita ng tagapangasiwa ng Rare Treasure Pavilion ay nakakuha ng atensyon ng lahat. May isang saint inscription na inukit ng isang saint inscription master sa human rank mediocre saint weapon na ito, sabi ng tagapangasiwa ng Rare Treasure Pavilion habang tinitingnan niya ang lahat ng mga kakaibang mukha. Saint Inscription Master. Saint Inscription. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa karamihan ng tao ay hinihingal. Nagtataka lang ako. Bakit ang Rare Treasure Pavilion ay maglalagay ng ilang ordinaryong human rank mediocre saint weapon para sa auction? Kung sa bagay, ito ay isang saint weapon na may nakaukit na saint inscription. Ang Rare Treasure Pavilion ay talagang nagpapakita ng kanilang sinseridad. Ang unang bagay sa auction na inilabas nila ay isang saint weapon na inukit na may saint inscription. Sa halip, pinupuri ito ng mga nanunuya sa Rare Treasure Pavilion kanina. Isang saint weapon na inukit ng saint inscription. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Alvin na nakaupo sa pribadong silid. Na-curious siya tungkol sa saint inscription masters mula sa Dow Marshall Saint Land. Ito ay dahil siya ay isang inscription master mismo sa Cloud Continent. Ang mga inscription at inscription ng santo ay tila magkatulad. Gayunpaman, hindi sigurado si Alvin kung ang dalawa ay may kaugnayan sa isa't isa. Kung sila ay magkakamag-anak, maaari akong maging isang saint inscription master sa hinaharap, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Siguro. Anong klaseng saint inscription ang nakaukit sa human rank mediocre saint weapon na iyon? Tiningnan ni Alvin ang espada sa kamay ng overseer ng Rare Treasure Pavilion. Na-curious siya dito. Kasabay nito, maraming tao ang nagsimulang magtanong tungkol sa saint inscription. Ito ay para malaman nila ang layunin ng inscription at magpasya kung gusto nilang magbid dito o hindi.
Lahat, ang human rank mediocre Saint Sword sa aking kamay ay may nakaukit na Sun Saint inscription. Kapag ang True Energy ay ipinasok dito, ang espada ay pansamantalang magiging isang nakakapasong araw para makaabala sa kalaban, sabi ng Overseer of the Rare Treasure Pavilion. Syempre, ang Sun Saint inscription ay tatarget lamang sa mga tao na hindi makakaapekto sa kalaban. Paligid. Sa sandaling ito, mas nasasabik ang mga tao. Ang Sun Saint inscription ay maaaring magbulag sa mga mata ng kalaban sa maikling panahon sa mga kritikal na sandali. Sa panandaliang sandaling iyon, ang kalaban ay parang tupa na naghihintay na katayin. May katulad na inscription. Ang kaibahan ay ita-target nito ang lahat kapag na-activate na ito, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Kung ikukumpara sa inscription, ang Saint inscription ay tila mas advanced at mas madaling gamitin. Nakikita ko na interesado ang lahat sa Saint Sword na hawak ko. Sige, magsisimula na ang auction para sa item na ito. Ang Overseer of the Rare Treasure Pavilion ay dahan-daang nagsabi pagkatapos mapasaya ang lahat. Alam ng lahat na ang ordinaryong human rank mediocre Saint weapons ay may presyong humigit kumulang 1,008 grade Saint stones bawat isa. Upang gantimpalaan ang lahat para sa kanilang malaking suporta sa Rare Treasure Pavilion, ang panimulang bid para sa human rank mediocre grade Saint weapon na ito na may nakaukit na Sun Saint inscription ay magsisimula din sa 1,008 grade Saint stones. Kailangan mong magdagdag ng hindi bababa sa 1,000 mga Saint Stone sa ika-8 baitang sa tuwing magbibid ka. Ang boses ng Overseer ng Rare Treasure Pavilion ay napuno ng True Energy, at kumalat ito sa buong lugar ng auction sa bawat pribadong silid. Ginagantihan ng lahat para sa kanilang mahusay na suporta. Ang bid ay magsisimula sa 1,000 ika-8 baitang Saint Stones. Umiling si Alvin habang nakangiti. Naisip niya na walang saysay ang sinabi ng Overseer ng Rare Treasure Pavilion. Kung maganda ang item, tataas ang presyo kahit na ang panimulang bid ay isang 9th grade Saint Stones. 1,000 ika-8 baitang Saint Stones. May nagbid sa sandaling matapos magsalita ang Overseer ng Rare Treasure Pavilion. 2,000 ika-8 baitang Saint Stones. May sumunod naman kaagad pagkatapos noon. 10,000 ika-8 baitang Saint Stones. Pagkatapos magbid ng dalawang tao, isang malakas na boses ang nagmula sa isa sa mga pribadong silid. Ang taong iyon ay direktang nagbibid ng 10,000 ika-8 baitang Saint Stones. Dapat ba akong sumali sa kasiyahan? Natuwa si Alvin nang maisip niya ang pangako ni Roman. Gayunpaman, sa huli ay sumuko siya sa pag-iisip na iyon. Never mind, I don't have any use for the sword now. At saka, baka may gusto ako mamaya sa auction. Nangako si Roman na bibigyan siya ng 2 bagay sa auction. Naturally, pinayagan lang siyang pumili ng kahit ano bukod sa 3 human rank prominent Saint grade martial tactics. Walang duda na ang 3 Saint grade martial tactics ay tiyak na isusubasta sa isang nakakabaliw na presyo. 30,000 ika-8 baitang Saint Stones. Nang bumalik si Alvin sa kanyang katinoan, ang presyo ng human rank mediocre Saint Sword na may Sun Saint inscription ay umabot na sa 30,008 grade Saint Stones. Ito ang huling presyo. Ang isang human rank mediocre Saint Sword na may nakaukit na Saint inscription ay 29,000 Saint Stones na mas mahal kaysa human rank mediocre Saint Swords na walang anumang Saint inscription dito. Nanlaki ang mga mata ni Alvin. Nangangahulugan ba ito na ang pagiging isang Saint Inscription Master ay kumikita? Ang isang Saint Inscription ay nagkakahalaga ng 29,000 Saint Stones. Wala siyang ideya na nakakuha lamang ang espada ng ganoon kataas na presyo dahil bihira ito. Halos walang Saint Inscription Master sa mga hangganan ng Mount Hill City. Kung ito ay isang lugar na may maraming Saint Inscription Masters, ang espada ay hindi ibebenta sa ganoong kataas na presyo. Katulad nga ng kasabihang, kapag bihira ang prutas, pinakamatamis ang lasa. Gayunpaman, kumpara sa Saint Refinement Masters na nakatuon sa paggawa ng mga armas at pagpino ng gamot. Mas malaki nga ang kinita ng Saint Inscription Masters at Dao Talisman Masters. Ito ay dahil maraming Saint Refinement Masters, ngunit mababa ang demand.
Di nagtagal, kinuha ng overseer ng Rare Treasure Pavilion ang pangalawang auction item. Ito ay isang Dao Talisman na maaaring pumatay ng isang tao sa ibaba ng mortal shedding stage sa isang suntok lamang. Natural, isa lamang itong pag-atake ng Dao Talisman. Gayunpaman, maaapektuhan din nito ang mga tao sa mortal shedding stage. Maaari nitong mapinsala ang Martial at Dao Cultivator sa early mortal shedding stage at bahagyang masugitan ang Martial at Dao Cultivator sa intermediate mortal shedding stage. Walang saysay na gamitin ito sa Martial at Dao Cultivator sa Mastery Mortal Shedding Stage. Maaaring interesado si Alvin sa Dao Talisman na ito kung nasa Cloud Continent pa siya. Gayunpaman, hindi siya interesado dito ngayon. Sa kasalukuyan, maaari niyang patayin ang mga tao sa ibaba ng Mortal Shedding Stage sa isang suntok. Bukod dito, maaari rin niyang patayin ang mga tao sa early mortal shedding stage at intermediate mortal shedding stage sa isang suntok din. Nagtiwala pa siya na kaya niyang pumatay ng mga tao sa Mastery Mortal Shedding Stage sa 3 hit hanggat wala pa sila sa peak ng Mastery Mortal Shedding Stage. Kung nagawa kong linangin ang Copper Shirt hanggang sa Impeccable Stage, madali akong makapatay ng tao sa tuktok ng Mastery Mortal Shedding Stage, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Ang ikinagulat ni Alvin ay ang Dao Talisman kung saan siya ay walang interes ay naibenta sa mahigit 20,000 8th grade Saint Stones. Ang mga taong ito ay napakasayang. Hindi napigilan ni Alvin na mabigla. Kasunod nito, parami ng parami ang mga bagay sa auction na ipinakita. Gayunpaman, hindi interesado si Alvin sa alinman sa mga ito. Ang boses ni Elder Hal ay pumasok sa tainga ni Alvin nang ilabas ang 17 bagay. Kunin mo ito. 1388. Ang mga salita ni Elder Hal ay nagpasigla kay Alvin. Ito ay isang bagay na mabuti. Iyon ang unang ideya na lumitaw sa isip ni Alvin. Sabay tingin sa labas ng bintana. Nakalok ang kanyang mga mata sa bagay na nasa kamay ng Rare Treasure Pavilion's Overseer. May isang orb sa kamay ng Rare Treasure Pavilion's Overseer. Isa itong itim na globo na may mga komplikadong pattern. Nahihilo si Alvin, at sumakit ang kanyang mga mata nang tumingin siya sa orb. Tila may ilang uri ng alindog sa itim na globo. Tila napalitan ito ng napakalalim na kalaliman at nilalamon ang kanyang kaluluwa nang tingnan niya ito. Kung maaari lang ay ayaw na niyang maranasan muli ang pakiramdam na iyon. Kaya, tumalikod siya at hindi na muling tumingin dito. Anong klaseng orb yan? Oh, God. Sinulyapan ko lang ito, at parang inaalis nito ang kaluluwa ko. Ang orb na ito ay pambihira. Kasabay nito, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa isa't isa sa auction. Karamihan sa kanila ay natatakot sa orb. Malinaw na pareho sila ng karanasan ni Alvin. Lahat, ang aming Rare Treasure Pavilion na bagong hinirang na Pavilion Master, si Roman, ay nakakuha ng itim na orb na ito noon pa man. Sigurado akong lahat kayo ay nakaranas ng hindi komportableng pakiramdam kapag tiningnan ninyo ito, sabi ng overseer ng Rare Treasure Pavilion habang nakatayo siya sa entablado ng auction. Ano ang function ng orb na ito? May nagtanong. Nakuha ng ating Pavilion Master ang orb na ito 10 taon na ang nakalilipas. Sa kasalukuyan, bukod sa alam nating nagbibigay ito ng hindi komportableng pakiramdam, hindi pa natin nalaman kung ano ang kakaiba dito. Patuloy na pagsasalita ng Rare Treasure Pavilion's Overseer, ngunit ang ating Pavilion Master ay pinagmasdan ito ng ating kagalang-galang na Master City Governor. Maging ang Master City Governor ay hindi masira ang orb. Hingal. Napanganga ang mga tao sa sinabi ng tagapangasiwa ng Rare Treasure Pavilion. Ang mga taong naruroon ay nagmula sa Mount Hill City at sa mga hangganang lugar. Maaaring hindi nila nakilala ang City Governor ng Mount Hill City, ngunit alam nila na ang City Governor ay ang No. Isang powerhouse sa Mount Hill City at ang mga hangganan nito. Maging ang Master City Governor ay hindi ito masira. Mukhang matigas talaga. Marami sa kanila ang nagulat.
Gayunpaman, kapag sinabi at tapos na ang lahat, bukod sa pagiging matigas at nagbibigay ng hindi komportable na pakiramdam sa mga taong tumingin dito, ang bagay na ito ay hindi praktikal, sabi ng isang tao. Ito ay higit pa sa hindi praktikal. Ang sino mang bibili nito ay kailangang tingnan ito kahit ilang beses. Sinulyapan ko ito ng isang beses kanina, at ang pakiramdam ay masyadong hindi komportable. Tama. Hindi man lang ako naglakas loob na tingnan ito ngayon. Hindi ba't parang parusa lang kung bibilhin natin ito? Pinag-usapan ito ng maraming tao na may nakasulat na takot sa kanilang mga mukha. Si Alvin na tumalikod sa orb ay hindi naiwasang magtanong kay Elder Hal, "Elder Hal, hiniling mo sa akin na kunin ito. Ano ang espesyal dito?" Ito ang eyeball ng One-Eyed Devil Vulture. Kung mapapadalisay mo ito, makukuha ng iyong mga mata ang kakayahan ng One-Eyed Devil Vulture. Magiging malaking tulong ito para sa iyo, sabi ni Elder Hal. One-Eyed Devil Vulture. Ano iyon? Natigilan si Alvin. Ito ay napakalakas at pambihirang hayop. Wala kahit isa sa planet yan, Huang. Hindi ako makapaniwala na mayroong One-Eyed Devil Vulture na eyeball dito sa planetang ito, sabi ni Elder Hal. Ano ang espesyal sa eyeball nito? Tanong muli ni Alvin. Siyempre espesyal ito. Ang One-Eyed Devil Vulture ay makapangyarihan dahil sa nag-iisang mata nito. Ang mata nito ay may kakilakilabot na kakayahan. Malalaman mo ang tungkol sa kakayahan kapag napino mo na ito sa hinaharap, sabi ni Elder Hal, ito ay apurahan. Kunin mo na lang ito ngayon. Elder Hal, sigurado ka bang maaayos ko ito? Ayon sa Overseer of the Rare Treasure Pavilion, kahit isang powerhouse ng Saint Rudiment ay walang magawa dito, sabi ni Alvin nang maalala niya ang mga salita ng Overseer ng Rare Treasure Pavilion. Natural, hindi mo ito mapipino sa ngayon. Ngunit sa tulong ng aking Sun Divine Flame, magiging madali para sa iyo na pinuhin ito, sabi ni Elder Hal. Matapos pakinggan ang mga salita ni Elder Hal, huminga ng malalim si Alvin at tumigil sa pag-aalinlangan. Saka siya tumingin sa labas ng bintana. Sa sandaling ito, ilang tao na ang nagbid para sa item. 3,000 ikawalong baitang Saint Stones. Natahimik ang lahat ng mabanggit ang presyo. Malinaw na karamihan sa mga tao ay walang interes sa mata ng One-Eyed Devil Vulture. Naturally, hindi nila alam na ito ay eyeball ng One-Eyed Devil Vulture, akala nila ay kakaibang globo lang iyon. Ang panauhin sa room no. 4 na ay nagbid ng 3,000 8th grade Saint Stones. Mayroon ba akong mas mataas na bid? Kung hindi, sisimulan ko ang countdown, dahan-dahan ang sabi ng Rare Treasure Pavilion's Overseer habang siya ay nakatayo sa entablado ng auction. 3. Maya-maya, nagsimula na siyang magbilang. 2. Sasabihin pa lang niya, 1, sinabi ni Alvin, 5,000 Saint Stones sa ikawalong baitang. 5,000 ikawalong baitang Saint Stones. Itinikom ng Overseer ng Rare Treasure Pavilion ang kanyang bibig nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Napukaw ang kanyang emosyon habang sinasabi, ang panauhin sa room no. Isang ay nagbibid ng 5,000 8th grade Saint Stones. 5,000 8th grade Saint Stones. Mayroon bang gustong magbid ng mas mataas? 3 beses na nagtanong ang Overseer ng Rare Treasure Pavilion, ngunit walang nagbid. Magaling ang batang ito. Nagbid ang bidder ng 3,000, at umakyat siya kaagad sa 5,000. Hindi niya nararamdaman ang sakit dahil hindi niya ginagastos ang sarili niyang Saint Stones, sabi ni Roman na nasa room no. 2. Hindi niya sigurado kung dapat ba siyang magalit o matatawa. Gayunpaman, ang lahat ay mga salita lamang. Ang kakaibang globo na kasalukuyang inilalagay para sa auction ay ang kanyang personal na pag-aari. Ang Saint Stones ay mapupunta pa rin sa kanyang bulsa kahit gaano pa iyon. Kaya, hindi ito makakaapekto sa kanya kahit gaano pa kataas ang bid ni Alvin. Isa lang itong hanggal, kakaibang orb. Ang paggamit ng 3,000 8th grade Saint Stones para bilhin ito para lamang sa pagkolekta nito ay itinuturing na isang astronomical sum. Ano man, makukuha niya ito. Isang mahinang panunuya ang nagmula sa room no. 4.
Ito ang taong nagbid ng 3,008 grade Saint Stones bago si Alvin. Maraming tao na naruroon sa auction ang sumang-ayon sa mga salita ng taong iyon. 5,008 grade Saint Stones para lang sa isang orb. Napakasayang. Hindi ako papayag na gumastos ng ganyan kahit na mayroon akong 100,000 na mga Saint Stone sa ika-8 baitang. Magiging torture ito kahit nabilhin ko ito para lamang sa koleksyon. Baka i-reject ko pa to kapag may nagbigay sa akin. Nag-usap-usap ang karamihan. Akala nila si Alvin na nasa room no. Isang ay tanga sa paggastos ng malaki. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Alvin. Ang mga taong iyon ay pretuhin siya na parang tulala, ngunit para sa kanya, ang mga taong iyon ay ang mga tanga. Mga tanga na hindi alam kung ano ang kanilang natatalo. Sino si Elder Hal? Siya ang three-legged golden crow. Isa siyang variant. Mataas ang mga pamantayan ni Elder Hal kung isasaalang-alang ang kanyang karanasan. Paano magiging ordinaryo ang isang bagay na inirerekomenda ni Elder Hal? Sa kasalukuyan, medyo nasa sabik si Alvin nang maisip niya ang mga benepisyong ibibigay sa kanya ng mata ng One-Eyed Devil Vulture. Naniniwala siyang malaki ang pakinabang nito sa kanya. Matapos ang overseer ng Rare Treasure Pavilion ay matapos magbilang, matagumpay na naging pag-aari ni Alvin ang eyeball ng One-Eyed Devil Vulture. Maya-maya pa, may nagpadala sa kanya ng eyeball ng One-Eyed Devil Vulture. Marahil ay binanggit na ni Roman ang tagapaglingkod noon pa man, hindi niya hiningi kay Alvin ang mga Saint Stone noong ipinadala niya ang item. Umalis na siya pagkatapos niyang maihatid ang gamit. Elder Hal, paano ko ito aayusin? Inangat ni Alvin ang kanyang ulo at nagtanong habang nilalaro niya ang orb sa kanyang kamay. Kung pwede lang ay ayaw na niyang tumingin ulit sa eyeball. Ayaw niyang maranasan muli ang pakiramdam na maagaw ang kanyang kaluluwa. Maghintay tayo hanggang matapos ang auction, sabi ni Elder Hal. Malinaw na sasabihin lang ni Elder Hal kay Alvin ang tungkol dito pagkatapos ng auction. Tumanggo si Alvin. Bagamat sabik siyang malaman, walang saysay para sa kanya na igiit dahil sinabi na ni Elder Hal iyon. Matapos itabi ang orb, naisip ni Alvin sa kanyang sarili, kung hindi sinabi sa akin ni Elder Hal, hindi ko malalaman na ito ay eyeball ng One-Eyed Devil Vulture. Nagpatuloy ang auction matapos makuha ni Alvin ang eyeball ng One-Eyed Devil Vulture. Sunod-sunod na ibinenta ang mga bagay sa auction. Matapos maibenta ang 27 item, sa wakas ay inilabas na ang 3 item para sa finale ng auction. Ito ay 3 human rank prominent Saint Grade Martial Tactics. Ang mahalagang banggitin ay nakuha ni Alvin ang kanyang sarili ng isa pang item bago ang finale. Ito ay isang material na magagamit niya upang maibalik ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Isa ito sa mga high-grade na materyales na binanggit ni Elder Hal noon. Bagamat hindi gaanong epektibo ito kumpara sa Dragon Orb ng 5 Clawed Divine Dragon, maliit ang pagkakaiba. Ayon kay Elder Hal, maaaring ayusin ng material ang 10% ng ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Kasabay nito, nabahala ang kapaligiran ng ilabas ang Saint Grade Martial Tactics. Ang mga tao ay nagbibid na baliw, at nalaglag ang panga ni Alvin nang makita niya ito. Napakabilis, ang unang Saint Grade Martial Tactic ay naibenta sa 280,000 8 Grade Saint Stones. Hindi katakataka na pinayagan lang ako ni Senior Lin na pumili ng mga item bukod sa 3 Saint Grade Martial Tactics. Kung kukuha ako ng kahit isa sa mga ito, natatakot ako na baka gusto niyang magpakamatay, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. 200,000 8 Grade Saint Stones ay katumbas ng 200 5th Grade Saint Stones. Iyon ay halos 1/4 ng 5th Grade Saint Stones na kasama ni Alvin. Elder Hal, ano ang pagkakaiba ng ikatlong antas at ikalawang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda? Tinanong ni Alvin si Elder Hal kung kailan nagbibid ang iba para sa ikalawang Saint Grade Martial Tactic. Mayroong Celestial Supreme Treasure na tinatawag na Astonished God Halberd sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Bukod doon, ang Heaven and Earth Spirit Energy doon ay mas puro.
At saka, mas mabagal ang daloy ng oras sa level na iyon, dahan daw ang sabi ni Elder Hal. Gaano kabagal? Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Dahil sa Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword, natagpuan niya sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, hindi siya interesado sa Celestial Supreme Treasure, Astonished God Halberd, sa lahat. Bakit siya magiging interesado sa isang bagay na hindi naman niya kayang buhatin? Ang mas pinapahalagahan niya ay ang Heaven and Earth Spirit Energy dahil nauugnay ito sa kanyang cultivation environment. Natural, ang pinakamahalaga ay ang bilis ng daloy ng oras. Ang isang araw sa ikatlong antas ay katumbas ng 5 araw sa labas, sabi ni Elder Hal. 1389. Ang 5 araw sa loob ay katumbas ng 1 araw sa labas. Bumilis ang paghinga ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal. Ang ratio ng oras sa unang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda at sa labas ng mundo ay 2:1. Sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, ang ratio ay 3:1. At ngayon, ang ratio ng oras sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay umabot na sa 5:1. Ibig sabihin kung maglilinang ako sa loob ng 5 buwan, 1 buwan lang ang lilipas sa labas. Ang pagtatanim ng 1 taon sa loob ay tatagal lamang ng 2 buwan at 10 araw sa labas. Nakaramdam ng matinding emosyon si Alvin nang maisip niya ito. Gayunpaman, nanumbalik ang kanyang pakiramdam nang may naisip siyang ibang bagay. Ang pagpapanumbalik ng ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay mas mahirap kumpara sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Kahit na pagkatapos gamitin ni Elder Hal ang mga materyales na kakakuha ko lang, maibabalik lamang nito ang 10% nito. Si Alvin ay nanginginig at kumalma na parang isang balde ng malamig na tubig ang binuhusan sa kanyang ulo. Sa kasalukuyan, mukhang malayo pa ang mararating ko bago ko tuluyang maibalik ang ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Bagamat alam ni Alvin na malayo pa ang kanyang lalakbayin, determinado siyang ibalik ito. Dapat kong ibalik ang ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ang daloy ng oras sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay higit na mabagal kumpara sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Bukod dito, masisimulan ko nang ibalik ang ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda pagkatapos naganap na maibalik ang ikatlong antas. Si Alvin ay palaging nahuhumaling sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ayon sa mga salita ni Elder Hal. Hanggat ibabalik ko ang ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, ang espasyo sa loob ay magiging matatag. Sa oras na iyon, kahit kailan at saan, anuman ang sitwasyong makatagpo ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, ang espasyo sa loob ay hindi maaapektuhan. Medyo natuwa si Alvin nang ipagpatuloy niya ang kanyang linya ng pag-iisip. Ibig sabihin din yan kahit anong panganib ang makaharap ko, hanggat may pagkakataon akong makapasok sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, makakatakas ako. Sa isip ni Alvin, isang imahe ang lumitaw ng hindi sinasadya. Isang powerhouse na mas malakas kaysa kay Alvin na alam kung ilang fold, isang taong kayang pumatay sa kanya sa isang daliri lang ang lumitaw sa kanyang isip. Kapag malapit na siyang patayin ng powerhouse, magtatago siya sa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, at ito ay magiging alikabok, na sama-sama sa lupa. Magagalit ng husto ang powerhouse, ngunit wala siyang magagawa kundi ang umalis sa pagkabigo. Hindi ko mahanap ang mga materyales para ibalik ang Seven Treasures Exquisite Pagoda sa Cloud Continent at ang Overseas Saint Islands. Sigurado akong mahahanap ko sila sa Dow Marshall Saint Land. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang mahanap ang mga materyales na kinakailangan upang maibalik ang ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Nagdesisyon si Alvin sa loob-loob. Marahil kapag bumalik ako sa Cloud Continent sa susunod, pupunta ako sa 2 pang mortal continents para tingnan din. Tila may naisip si Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Sa aking lakas, sapat na para takutin ang mga nangungunang puwersa at powerhouse sa 2 mortal continents. Sa oras na iyon, gagantimpalaan ko sila.
Sa tingin ko iyon ang magdadala sa akin ng mga tao mula sa dalawang mortal continents na tulungan akong maghanap ng mga materyales. Sa sandaling ito, pinaplano ni Alvin ang dalawang mortal continents. Natural, handa siya sa pag-iisip na kahit na hinanap ng dalawa pang mortal continents ang mga materyales, maaaring hindi nila mahanap ang 50% ng mga materyales na kinakailangan upang maibalik ang ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Gayunpaman, kahit na ang pinakamaliit na lamok ay may ilang karne, hindi niya pababayaan ang anumang pagkakataon na maghanap ng mga materyales na makapagpapanumbalik ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Napagtanto ni Alvin na tapos na ang auction nang bumalik siya sa katinoan. Nailabas ni Alvin ang kanyang dila nang matuklasan niyang ang dalawang natitirang Saint Grade Martial Tactics ay nakakuha ng mas mataas na presyo kaysa sa unang set ng Saint Grade Martial Tactic. Pagkatapos ng auction, muling nakipagkita si Alvin kay Roman. Nakangiting tinukso siya ni Roman sa sandaling magkita sila, "Good boy, at least may konsensya ka pa, at hindi ka masyadong malupit." Nangako siyang iregalo kay Alvin ang dalawang item mula sa auction. Nagbid nga si Alvin para sa mga item, ngunit ang kabuoang presyo ng dalawang item ay hindi man lang lumampas sa 10,000 Grade 8 Saint Stones. Kaya naman sinabi niyang may konsensya pa rin si Alvin. "Senior Lin, ikaw ang naging maliit," sabi ni Alvin habang umiiling. Pagkatapos niyang makalapit kay Roman, nakita niya na siya ay isang mapagpanggap na tao na hindi nagpaparamdam. Pwede ring magbiro sa kanya paminsan-minsan. "Sige. Nagiging maliit ako ngayon, inaamin ko. Paano ito?" Sa susunod na taon na auction na inorganisa ng Precious Treasure Pavilion, hahayaan kitang magbid sa kahit ano at lahat basta't nasa loob ng 100,000 Grade 8 Saint Stones. Paano iyon? Natatawang sabi ni Roman. Sinabi mo ito sa iyong sarili. Ngumiti si Alvin. Sa oras na iyon, tiyak na hindi ako tatayo sa seremonya. Pagkatapos noon, umalis si Alvin sa Precious Treasure Pavilion pagkatapos ipaalam kay Roman, at si Roman ay nagpatuloy sa paggawa ng sarili niyang bagay. Maraming trabaho ang dapat gawin pagkatapos ng auction. Pagkatapos umalis sa Precious Treasure Pavilion, pumunta si Alvin sa City Guard Army Camp. Gayunpaman, hindi niya nakita si Ron, pabayaan ang maliit na batang babae, si Tintin. Sa kabutihang palad, naroon ang 8 sundalo ng City Guard sa ilalim ni Ron, at nakuha niya ang address ni Ron matapos malaman na umuwi na si Ron. Kasunod nito, nagpasya siyang bisitahin si Ron. "Kuya Alvin." Natural, labis na natuwa si Ron nang makita niyang si Alvin ay personal na dumating at bumisita sa kanyang ari-arian. Masigasig niyang tinanggap si Alvin sa kanyang bahay. "Kuya! Kuya!" Sa sandaling pumasok si Alvin sa harapan ng bakuran ni Ron, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Pagkatapos, nakita niya ang isang cute na batang babae na tumatakbo papunta sa kanya mula sa malayo bago ito dumating sa kanyang harapan at niyakap ang kanyang mga binti. Tintin, parang mas gumanda ka," nakangiting sabi ni Alvin habang nakasquat siya para tingnan ang malinis at magandang mukha ng batang babae. Nakita niyang nagayos ng maayos ang batang babae. "Tinulungan ako ni sister-in-law na maligo at binigyan ako ng bagong damit," sabi ng batang babae habang nakatingala kay Alvin. Hipag. Sandaling natigilan si Alvin bago niya napagtantong ang hipag na pinag-uusapan ay asawa ni Ron. Di nagtagal, nakilala ni Alvin ang asawa ni Ron sa pamumuno ni Ron. Ang asawa ni Ron ay mukhang maganda, at siya ay tila isang responsableng babae. Nang malaman niyang si Alvin ay kapatid ni Ron, siya ay naging mabait na magluto ng isang mesa na puno ng pagkain. "Hipag, itigil ang pagiging magalang sa akin. Kung hindi, hindi ako maglalakas loob na sumama sa susunod," sabi ni Alvin sa asawa ni Ron sa hapagkainan. "Kuya Alvin, kakaunti lang ang kaibigan ni Ron. Dahil kapatid ka niya, ibig sabihin kapatid ko rin kayo. Dahil bihira lang pumunta ang kapatid ko, paano ko siya pakikitunguhan ng masama?" Nakangiting sabi ng asawa ni Ron. "Ate, iniistorbo kita dito kay Tintin. Gagawa ako ng paraan para hanapin ang pamilya niya.
Kung mahanap ko sila, ibabalik ko siya. Kung hindi ko sila mahanap, makikipag-ayos ako sa kanya sa lalong madaling panahon. Hindi kita guguluhin ng matagal, sabi ni Alvin. Kuya Alvin, ngayon ay parang estranghero ka na. Ang cute ni Tintin. Kahit ang dalawang anak ko ay mahal siya. Kung mahahanap mo ang pamilya niya, ayos lang. Kung hindi mo kaya, hayaan mo na lang siyang manatili sa akin, nagmamadaling sabi ng asawa ni Ron. Kawawang bata si Tintin, sabi ng asawa ni Ron. Nagsimulang lumuha ang kanyang mga mata nang maisip niya ang mga nakakagulat na peklat na nakita niya sa maliit na batang babae habang tinutulungan niya itong maligo. Mahal niya ang batang babaeng iyon, si Tintin, at naawa rin siya sa kanya. Salamat, hipag, mabilis na nagpasalamat sa kanya si Alvin. Kitang-kita niya ang mga salitang nagmula sa kaibuturan ng puso ng asawa ni Ron, walang peke. Kuya Alvin, parang may 7 araw ka pa bago ka bumalik sa Latent Dragon Camp, di ba? Manatili ka na lang sa bahay ko sa natitirang 7 araw. Mayroon akong extrang guest rooms. Iminungkahi din ni Ron, tama lang. Maaari kang gumugol ng mas maraming oras kay Tintin. Namiss ka ng batang iyon sa buong umaga. Sinulyapan ni Alvin ang maliit na batang babae, si Tintin, at tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng hapunan, nakita din ni Alvin ang 2 anak na lalaki ni Ron, isang 2 taong gulang at isang 3 taong gulang. Sila ay tumatakbo sa umaalog na mga paa pagkatapos ni Tintin. Nang gabing iyon, pumasok si Ron sa trabaho habang si Alvin ay nanatili sa kanyang bahay. Sa maluwag na guest room, na nakasara ng mahigpit ang pinto at bintana, pumasok si Alvin sa 7 Treasures Exquisite Pagoda na may iniisip lang. Habang tinitimbang ni Alvin ang itim na globo na ibinibigay ng Precious Treasure Pavilion para sa auction ngayon sa kanyang kamay, tumingin siya kay Elder Hal at diretsyong nagtanong, Elder Kong, paano ko mapapadalisay ang mata nitong One-Eyed Devil Vulture? Who? Nang matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, hindi nagsalita si Elder Hal. Sa halip, nagtaas lang siya ng kamay. Bigla, napansin ni Alvin na hindi niya sinasadyang kumalas ang kanyang pagkakahawak, at ang itim na globo sa kanyang kamay ay lumipad sa mga kamay ni Elder Hal. Nagulat siya sa pangyayaring ito. Tunay nga, ang natutulog na leon ay mas malakas pa rin kaysa sa tumatahol na aso. Iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan ni Alvin ang lakas ni Elder Hal. Sa harap ni Elder Hal, siya ay kasing hina ng isang bata. Nagulat siya sa flash sa harap niya. Kasunod nito, natuklasan niya na si Elder Hal ay bumalik sa kanyang tunay na anyo, ang 3 paa na Golden Crow. Iniluwa niya ang nagbabagang apoy mula sa kanyang bibig sa mata ng One-Eyed Devil Vulture. Sa sandaling iyon, kahit si Alvin na nakatayo sa malayo ay malinaw na naramdaman ang loob ng unang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda na lalong umiinit. Sa kalaunan, ito ay naging mainit na kahit na siya ay natagpuan na hindi ito matiis. Pumunta sa ikalawang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, sabi ni Elder Hal kay Alvin, sa aking kasalukuyang cultivation base, kakailanganin ko ng hindi bababa sa 3 oras upang pinuhin ang eyeball ng One-Eyed Devil Vulture. Bumalik sa loob ng 3 oras. Sa oras na iyon, matatapos ko na itong pinuhin, at maaari mong direktang isama ang One-Eyed na Vulture sa iyong katawan. Kakayahan. Tumango si Alvin at pumunta sa ikalawang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang pangalawang antas ay ganap na nakahiwalay sa unang antas, kaya hindi niya naramdaman ang kahit katiting na init. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alvin na ang 3 oras ay isang mahabang panahon. Parang halos kalahating araw na siyang naghintay. Sa sandaling lumipas ang 3 oras, si Alvin, na kanina pa naiinip na naghihintay, ay lumipad palabas at agad na umalis sa ikalawang antas para sa unang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Nakita ni Alvin si Elder Hal na bumalik sa kanyang anyo bilang tao. Isang itim na ambon ang lumutang sa kanyang harapan. Sa isang sulyap pa lang, pakiramdam niya ay inaalis na ang kanyang kaluluwa. 1390. Ang hindi komportable na pakiramdam na iyon ay nagpaalala sa kanya ng oras nang makita niya ang eyeball ng One-Eyed Devil Vulture.
Sa sandaling iyon, alam ni Alvin na ang lumulutang na itim na ambon ay ang eyeball ng One-Eyed Devil Vulture. Ito ay pinino sa anyo ni Elder Hal. Sabihin mo sa akin kapag handa ka na. Medyo masakit kapag sumama ito sa iyong mga mata, sabi ni Elder Hal sa tamang oras. Medyo masakit ba? Ngumiti si Alvin nang walang pakialam. Elder Hal, magsimula na tayo. Tumango si Elder Hal. Hindi gumalaw si Elder Hal, ngunit ang lumulutang na itim na ambon sa kanyang harapan ay agad na napalitan ng isang sinulid na gumagalaw sa direksyon ng kaliwang mata ni Alvin. Isang iglap lang ang nakita ni Alvin bago naramdamang may tumusok sa kanyang kaliwang mata. Sa una, nakaramdam ito ng malamig na yelo bago siya nakaramdam ng matinding sakit. Bukod dito, ang sakit ay patuloy na tumataas. Noong una, natitiis pa rin ito ni Alvin, ngunit sa paglipas ng panahon, naging hindi na ito matitiis. Pakiramdam niya ay sisubog ang kaliwang mata niya. Wala siyang makitang kahit ano na para bang nabulag siya. Marahas na nanginginig ang katawan ni Alvin dahil sa sakit. Ang kanyang mga ugat ay pumipintig sa kanyang noo, at ang kanyang damit ay basang-basa ng kanyang pawis. Nagpatuloy siya sa pagtitiis habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi alam kung kailan nagsimulang dumyugo ang gilagid niya. Ito ay tinatawag na pananakit ng kaunti. Nawala ng imek si Alvin nang maisip niya ang napiling salita ni Elder Hal. Bagamat binaril siya ng napakaraming maliliit at malalaking baril sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya sumimangot. Gayunpaman, matagal siyang nakasimangot sa sandaling ito. Unti-unting naging manhid si Alvin sa sakit. Naramdaman na lang niya na parang hindi sa kanya ang kaliwang mata niya. Sa panahong iyon kung kailan siya nawala sa pamamanhid, isang hindi kilalang tagal ng panahon ang lumipas. Napansin ni Alvin ang sakit na unti-unting humihina. Kasabay nito, muli niyang naramdaman ang pag-iral ng kanyang kaliwang mata. Maya-maya pa, ang kanyang paningin na itim ay nagsimulang muling makakita ng liwanag. Matapos maranasan ang walang hanggan na kadiliman, ang kanyang kaliwang mata ay nanlabo nang makitang muli ang liwanag. Natural, ang sakit ay hindi dapat banggitin kumpara sa sakit na kanyang naranasan. Anong mga pagbabago ang mararamdaman mo sa iyong kaliwang mata? Ang boses ni Elder Hal ay tumunog sa mga tainga ni Alvin at nagpabalik sa kanyang katinoan. Sinimulan niyang pagmasdan ang lahat ng nasa harap niya gamit ang kaliwang mata. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga pagkatapos niyang sumulyap. Diyos! Anong nakita niya? Natuklasan ni Alvin ang lahat ng nakikita niya sa kanyang kaliwang mata ay ganap na naiiba sa lahat ng nakikita niya sa kanyang kanang mata. Ang kanyang kanang mata ay normal na gaya ng dati, ngunit ang kanyang kaliwang mata ay sumailalim sa isang pagbabago sa lupa. Sa mundong nakikita ng kaliwang mata, ang lahat ay tila mas maliwanag, mas makulay, at hindi pangkaraniwang kapansin-pansin. Maging si Elder Hal na nakatayo sa harapan niya ay tila ibang-iba. Ang kanyang anit, mukha, damit, sinturon, kamay, at sapatos. Lahat ay tila pininturahan nang makita ito sa kaliwang mata ni Alvin. Matapos huminga ng malalim, nakita pa ni Alvin ang daloy ng Heaven and Earth Spirit Energy. Dapat tandaan na hindi niya nakikita ang lahat ng ito dati. Sa sandaling itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, ang kanyang mga manggas ay kumikislap, na lumilikha ng banayad na simoy ng hangin. Nakuha ng kanyang kaliwang mata ang paggalaw ng alikabok sa liwanag ng simoy ng hangin. Ang lahat ay nadama na natural, hindi ito nakakaramdam ng awkward. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na bigla siyang sinuntok ni Elder Hal. Ang kanyang kamao ay naging sanhi ng paghalo ng hangin. Sa kanang mata ni Alvin, ang suntok ni Elder Hal ay malabo lang. Gayunpaman, sa kaliwang mata ni Alvin, ang suntok ay gumagalaw sa mas mabagal na bilis. Kaya't nakita niya ang paghiwalay ng hangin nang dumaan ang kamao. Ang suntok ni Elder Hal ay katumbas ng suntok ng isang martial cultivator sa Mastery Mortal Shedding Stage. Masasabi ni Alvin sa kanyang kanang mata. Nakatungo ang kamao ni Elder Hal sa kaliwang mata ni Alvin. Kung noon pa man, nahulog na sana siya sa palihim na pag-atake ni Elder Hal. Tutal, nasa harap niya lang si Elder Hal.
Bukod dito, ang kanyang atensyon ay wala kay Elder Hal mula sa simula hanggang sa katapusan. Ito ay isang bagay lamang ng kurso. Gayunpaman, nang ang kamao ay malapit ng dumapo sa kaliwang mata ni Alvin, sa ilang segundong iyon, natuklasan niyang ang kanyang espiritual na enerhiya ay agad na dumaloy sa kanyang kaliwang mata. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang umiinit ang kaliwang mata niya. Kung may salamin si Alvin sa sandaling ito, matutuklasan niya na ang pupil ng kanyang kaliwang mata ay parang isang patuloy na umiikot na whirlpool na tila kayang lalamunan ang lahat. Habang ang espiritual na enerhiya ay sumugod sa kanyang kaliwang mata, ito ay naging mas mainit at mas mainit. Biglang natuklasan ni Alvin na ang suntok ni Elder Hal ay tila nagyelo sa harap ng kanyang kaliwang mata. Bukod dito, natuklasan niyang huminto na rin ang kaguluhan sa hangin sa paligid ng kamao ni Elder Hal. Tila tumigil ang oras sa sandaling ito. Di nagtagal, natuklasan ni Alvin na hindi nagyelo ang kamao ni Elder Hal, naging napakabagal nito. Habang nag-iinit ang kaliwang mata ni Alvin, ang kamao ni Elder Hal ay kakaibang gumalaw sa gilid at halos na-miss siya. Tapos, naramdaman niyang lumalangoy ang ulo niya. Ang orihinal na siksik na espiritual na enerhiya sa kaibuturan ng kanyang isip ay halos maubos na ngayon, at ang kanyang kaliwang mata ay tumigil sa pag-aapoy. Hindi masama. Ang boses ni Elder Hal ay tumunog sa isang napapanahong paraan. Sa hinaharap, habang lumalakas ang iyong espiritual na enerhiya, ang kakayahan ng iyong kaliwang mata ay lalakas din. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabawi si Alvin mula sa pagkagulat at nagtanong, Elder Hal, ano ang nangyari doon? Ang iyong kaliwang mata ay nakakuha ng kakayahan ng One-Eyed Devil Vulture. Mas tumpak, ang kakayahan ng One-Eyed Devil Vulture. Sinabi ni Elder Hal, ang mata ng One-Eyed Devil Vulture ay umaasa sa spiritual energy. Kapag na-activate na ito, ang daloy ng oras sa iyong linya ng paningin ay magiging lubhang mabagal. Dapat ay naramdaman mo na noon pa, dagdag ni Elder Hal. Ang daloy ng oras sa aking linya ng paningin ay magiging lubhang mabagal. Naalala ni Alvin ang naunang eksena. Dati, ang kamao ni Elder Hal ay dapat na tumama sa kanyang kaliwang mata. Gayunpaman, nang ang suntok ni Elder Hal ay malapit ng dumapo sa kanyang kaliwang mata, ang kanyang espiritual na enerhiya ay kakaibang sumugod sa kanyang kaliwang mata bago ito nagsimulang mag-apoy. Sa oras na iyon, naging napakabagal ng suntok ni Elder Hal. Gayunpaman, ang kanyang espiritual na enerhiya ay mabilis ding nauubos sa buong panahon. Sa isang iglap lang, halos naubos na ito. Pagkatapos, kakaibang inilipat ang kamao ni Elder Hal sa gilid. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Si Alvin ay sobrang mapatla dahil sa kanyang espiritual na enerhiya na halos pagod na pagod ngunit napuno ng gulat ang kanyang mga mata. Walang hindi ka panipaniwala tungkol dito. Iyan ang putok ng pagpatay ng One-Eyed Devil Vulture. Sinabi ni Elder Hal, ang pinakamahalagang bahagi ng isang One-Eyed Devil Vulture ay ang mata nito. Ang swerte mo na nakuha mo ito. Lahat ito ay salamat sa iyo, Elder Hal, sa pagkilala nito at pagtulong sa akin na pinuhin ito. Sa oras na ito, sa wakas ay nagawang kumalma ni Alvin. Kung hindi mo ito nakatagpo, walang paraan para makilala ko ito. Sinabi ni Elder Hal, kahit na ang kakayahan ng mata ng One-Eyed Devil Vulture ay mahusay, ito rin ay kumokonsumo ng maraming espiritual na enerhiya. Nakita kong isang beses mo lang ito nagamit, ngunit tila halos naubos mo na ang iyong espiritual na enerhiya. Oo, halos maubos na. Tumanggaw si Alvin. Ang kailangan mong gawin ngayon ay kontrolin ito. Alamin kung paano ito kontrolin para magamit mo ito ng gusto mo para hindi ito palaging ma-activate. Dagdag ni Elder Hal. Sige. Muling tumanggaw si Alvin. Bukod dito, kahit na hindi mo ginagamit ang kakayahan ng One-Eyed Devil Vulture, ang iyong kasalukuyang kaliwang mata ay dapat ding ganap na naiiba kaysa dati. Sa tingin ko ay natuklasan mo na iyon, sabi ni Elder Hal. Oo. Napakalinaw ng nakikita ng kaliwang mata ko ngayon. Kailangan mo itong pag-aralan mismo. Ang pag-unawa ko sa One-Eyed Devil Vulture ay limitado sa kasasabi ko lang. Hindi ako sigurado kung ang mata nito ay may iba pang kakayahan, sabi ni Elder Hal.
Okay. Tumango si Alvin at same time na nagpasalamat kay Elder Hal sa parehong oras. Maraming salamat, Elder Hal. Sa madaling salita, ikaw at ako ay nasa iisang bangka ngayon. Mas magiging ligtas ako kapag mas malakas ka. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Elder Hal. Natatakot ako na ikaw lang ang taong pag-aari ng Seven Treasures Exquisite Pagoda sa planetang ito. Kung mamatay ka, natatakot akong manatili ako rito sa lahat ng panahon. Elder Hal, pagkatapos naganap na maibalik ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, tiyak na palalayain kita, pangako ni Alvin kay Elder Hal habang mataimtim na nakatingin sa kanya. Kalayaan. Nanginig ang katawan ni Elder Hal nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Ang kanyang tingin ay naging lubhang komplikado nang muli niyang tingnan si Alvin. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng kirot sa kanyang puso. Elder Hal, mangyaring bumalik sa iyong kultibasyon. Titigil na ako sa pang-iistorbo sa iyo. Pagkatapos makipag-usap kay Elder Hal, bumalik si Alvin sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda at nagsimulang mabawi ang kanyang spiritual energy. Aabutin ng hindi bababa sa kalahating buwan upang maibalik ang kanyang espiritual na enerhiya na halos maubos. Sa makatuwid sa susunod na kalahating buwan, ibinabalik lamang ni Alvin ang kanyang espiritual na enerhiya at nililinang. Natural, ang espiritual na enerhiya ay babalik sa sarili nitong, hindi ito nangangailangan ng anumang atensyon mula kay Alvin. Pagkatapos ng kalahating buwan, umalis si Alvin sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ang kalahating buwan sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay katumbas ng 5 araw sa labas. Kailangan kong bumalik sa Latent Dragon Camp sa loob ng 2 araw. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Matapos ilagay ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, umupo si Alvin sa harap ng dresser at tiningnan ang sarili sa salamin. Mas tiyak, nakatingin siya sa kaliwang mata niya. Sa kabutihang palad, ito ay katulad ng dati. Wala akong nakikitang pagkakaiba. Kung hindi, natatakot akong tretuhin ako bilang isang halimaw, bulong ni Alvin sa kanyang sarili habang ang takot ay nananatili sa kanyang puso. Nagtataka ako kung maaari kong aktibong magpadala ng espiritual na enerhiya sa aking kaliwang mata. Sa isang pag-iisip, sinubukan ni Alvin na ipadala ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang kaliwang mata at nalaman na ito ay maayos na sama-sama ng walang anumang hadlang. Nang maramdaman niyang nag-aapoy ang kanyang kaliwang mata, nakita niya ang isang maliit na itim na whirlpool na lumitaw sa kanyang kaliwang mata sa pamamagitan ng salamin. 1391. Ang maliit na itim na whirlpool ay patuloy na umiikot tulad ng isang napakalalim na madilim na pool. Kasabay nito, napagtanto ni Alvin na ang kanyang espiritual na enerhiya ay dumadaloy ng hindi mapigilan sa kanyang kaliwang mata. Napabuga siya ng malamig na pawis dahil sa takot at mabilis itong pinigilan. Bagamat itinigil niya ito sa oras, medyo naubos pa rin niya ang espiritual na enerhiya. Ang weird talaga. Mapait na ngumiti si Alvin habang nakatingin sa kanyang kaliwang mata. Umalis si Alvin sa guest room upang hanapin ang maliit na batang babae, si Tintin at sinamahan siya buong araw mula noong pabalik siya sa Latent Dragon Camp sa City Governor's Estate. Hindi siya umalis hanggang kinaumagahan pagkatapos niyang magpaalam kay Ron at sa kanyang asawa. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Alvin na bumalik sa estate ng gobernador ng lungsod. Pagkatapos niyang lumabas sa gate ng Mount Hill City, umakyat siya sa langit at lumipad. May flight prohibiting formation sa Mount Hill City. Ang mga Martial Cultivator at Dao Cultivator sa ibaba ng Saint Rudiment Stage ay hindi makakalipad. Matagal na akong hindi nakakalanghap ng sariwang hangin sa kalangitan. Lumipad si Alvin sa isang mataas na lugar, at hindi nagtagal bago siya lumipad sa malayo. Nang lumingon siya, natuklasan niya na ang Mount Hill City ay isa lamang hindi nakikitang maliit na itim na tuldok. Kung hindi niya alam na ito ay Mount Hill City, hindi niya ito makikilala sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa maliit na itim na tuldok. Habang nakatayo si Alvin sa hangin, tahimik niyang tinitigan ang maliit na itim na tuldok sa di kalayuan. Biglang may lumitaw na maliit na whirlpool sa pupil ng kanyang kaliwang mata.
Pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng whirlpool. Nararamdaman ni Alvin ang pag-aapoy ng kaliwang mata. Gayunpaman, ang kanyang atensyon ay hindi sa sakit, ito ay sa itim na tuldok sa di kalayuan. Nanatili siyang hindi gumagalaw habang patuloy na nag-aapoy ang kanyang mga mata. Natuklasan niya ang itim na tuldok sa di kalayuan ay nagsimulang lumaki at lumaki bago ito tuluyang naging isang malaking lungsod. Ang well-defined Mound Hill City ay ganap na sumakop sa kaliwang linya ng paningin ni Alvin. Clairvoyance. Napabuntong hininga si Alvin, nasa sabik. Kasabay nito, mabilis na pinigilan ni Alvin ang espiritual na enerhiya na dumadaloy sa kanyang kaliwang mata nang maramdaman niyang mabilis itong nauubos. Bumalik sa normal ang kaliwang mata na nawala ng enerhiya. Sa ngayon, natuklasan ko ang dalawa sa mga kakayahan nito. Ang isa ay katulad ng clairvoyance, at ang isa pang kakayahan ay spatial manipulation. Iyon ang resulta ng pagsasaliksik ni Alvin para sa gabi. Ang spatial manipulation ang ginawa niya kahapon para ilipat ang kamao ni Elder Hal sa gilid. Isa iyon sa kakayahan ng kaliwang mata niya. Gayunpaman, ang pagkonsumo ng espiritual na enerhiya para doon ay mas mabilis kumpara sa clairvoyance. Ano ang dapat kong ipanggalan dito? Matapos mabawi ang kanyang katinoan, nagsimulang mag-isip si Alvin. Ang kanyang kaliwang mata ay hindi na ordinaryong mata ng tao, kaya nagpasya siyang bigyan ito ng pangalan. Mata ng Diyos. Hindi. Masyadong cliché. Heavenly Eye. Hindi pwede. Ito ay masyadong katulad ng spiritual secret tactic, Divine Eye. Ghost Eye. Parang malas. Mukhang mabait si Strange Eye. Strange Eye ang itatawag ko dito. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya si Alvin na tawagan ang kanyang mutated na kaliwang mata na Strange Eye. Ang ibig sabihin ng Strange Eye ay kakaiba ang mata, at kakaiba nga ang kaliwang mata niya. Pagkatapos casual na umikot sa labas, bumalik si Alvin sa Mound Hill City at sa City Governor's Estate. Natural, kailangan niyang magparehistro muli nang makapasok siya sa gate. Pagkarating sa City Governor's Estate, bumalik si Alvin sa Latent Dragon Camp. Bago pumasok sa Latent Dragon Camp, narinig ni Alvin ang maingay na tunog ng mga taong nag-uusap. Ang pinag-uusapan nila ay ang kanyang kaibigan sa Latent Dragon Camp, si Luisa. Isang buwan na ang nakalipas, si Luisa ay natalo ni Larry. Ngayon, hinamon niya si Larry at tinubos ang sarili sa pamamagitan lamang ng paggamit ng 3 galaw para talunin siya. Kahanga-hanga iyon. Hindi iyon ang pinakamagandang bahagi. Ang pinakamagandang bahagi ay natalo rin niya ang No. 8 sa 13 gangsters at pinalitan siya. Kung si Zilong na nirerango ang No. 7 sa 13 gangster ay walang tagumpay, tiyak na matatalo at mapapalitan niya ito. Ang lahat ng ito ay narinig ni Alvin. Si Luisa ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Matapos malaman na si Luisa ay nakalusot sa Mastery Mortal Shedding Stage, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin pagkatapos niyang makabawi mula sa bahagyang pagkagulat. Masaya siya para kay Luisa. Gayunpaman, nakalusot din si Zilong. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Sa isang kisap lang ng mata, pumasok si Alvin sa campsite ng Latent Dragon Camp. Nang pumasok si Alvin sa campsite ng Latent Dragon Camp, narinig niya ang ilang tao na sumigaw, ang likod ni Alvin. Natuklasan siya ng ilang taong may matatalas na mata. Ito ay naging dahilan upang hindi siya makapagsalita. Paano kung bumalik siya? Ano ang naging kaguluhan? Di nagtagal, natuklasan ni Alvin ang dahilan nang marinig niya ang talakayan ng mga kabataang lalaki at babae. Sa nangyari, nanumpas si Zilong 3 araw na ang nakakaraan na hahanapin niya siya para tabyusan ang sarili niya pagbalik niya. Alvin. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat, ang pinto sa cottage No. 7 ay bumukas kaagad nang umakyat si Alvin sa mataas na platform. Isang figure na pamilyar kay Alvin ang lumabas ng silid. Si Zilong iyon. Zilong, ang dating No. Isang powerhouse sa mga magsasaka sa Intermediate Mortal Shedding Stage sa lugar na nakapalibot sa Mound Hill City. Dati siyang pinapahalagahan na tao. Gayunpaman, lahat ng iyon ay nawala mula nang siya ay matalo ni Alvin.
Dahil sa kadahilanang iyon, kinasusuklaman niya si Alvin. Oo. Walang pakialam na sumulyap si Alvin kay Zilong na nagkusa na batiin siya. Alvin, gusto kitang hamanin. Prangka na sabi ni Zilong. Ngayon, gusto kong ibalik mo ang lahat ng utang mo sa akin. Gusto kong malaman ng lahat na ako, si Zilong, ay mas malakas kaysa sa iyo, Alvin. Sabi ni Zilong na may ningning sa kanyang mga mata. Bahagyang nabaluktot ang kanyang ekspresyon. Matapos pakinggan ang mga salita ni Zilong, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin. Gayunpaman, ang kanyang tono ay may bahid ng paghamak nang sabihin niyang, hindi ko talaga alam kung saan mo nakukuha ang iyong kumpiyansa. Alam kong nakagawa ka na rin ng isang pambihirang tagumpay. Hindi mahalaga. Ipapakita ko sa lahat na kahit na ikaw, Alvin, ay nakalusot sa Mastery Mortal Shedding Stage tulad ko, hindi ka pa rin katugma para sa akin, kumpiyansang sabi ni Zilong. Talaga. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at pinalaki si Zilong. Siyempre. Ipapaalam ko kaagad sa lahat. Ikaw, Alvin, ay hindi kasing galing ko, Zilong. Tiwala pa rin si Zilong. Creak. Creak. Kasabay ng tunog ng pagbukas ng dalawang pinto, bumukas ang pinto sa cottage no. 3 at cottage no. 8 nang may lumabas na figure sa bawat cottage. Ito ay isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay nakasuot ng berdadong damit at mukhang anak ng isang mayaman. Sa katunayan, isa talaga siya. Si Blaze ang nirerango sa no. 3 sa 13 gangster. Hindi ko inaasahan na lalabas siya at sasali sa saya. Sino ba ang hindi gustong manood ng palabas? Isa pang kaguluhan ang naganap dahil sa hitsura ni Blaze. Nang lumabas si Blaze mula sa cottage no. 3, lumabas din si Luisa sa cottage no. 8. Nakipaglaban si Luisa hanggang sa cottage no. 8. Tumingin si Blaze kina Alvin at Zilong na nakakulong sa isang paghaharap. Ikinawi niya ang natitiklop na pamaypay sa kanyang kamay, na tila isang matikas na young master, habang nakangiting sinabi niya, hindi ko inaasahan na makakita ako ng ganoong kawili-wiling eksena sa sandaling lumabas ako mula sa aking closed-door cultivation. How exciting! Kahit na walang sinabi si Luisa, ang kanyang tingin kay Alvin ay puno ng kumpiyansa. Pagkaraan ng 3 buwan, muling tumayo sina Alvin at Zilong sa parehong lugar habang naghahanda sila sa pakikipaglaban gaya ng dati. 3 buwan na ang nakalipas, natalo si Zilong kay Alvin. Mas tumpak, natalo siya sa archery set sa mga kamay ni Alvin. Ngayon, hinamon ni Zilong si Alvin na tabyusan ang sarili at bawiin ang karangalan at kaluwalhatian na nauukol sa kanya. Magsisimula na ito anumang oras ngayon. Nang makita ng manunood na maglalaban sina Alvin at Zilong, nagsimula silang kumalma. Napabuntong hininga sila habang nakatutok sa eksenang nasa harapan nila. Hindi alam kung kailan, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng silver armor ang tumayo sa itaas ng pavilion. Ito ay ang Heavenly Harm Guardian. Natatakot akong mapahiya na naman ni Zilong ang kanyang sarili, bulong ng Heavenly Harm Guardian habang nakatingin sa kanila. Parang alam na niya ang kalalabasan bago pa man ito magsimula. Sa mataas na plataporma, si Zilong ang nanguna at umatake matapos niyang matuklasan na si Alvin ay walang balak na umatake muna. Ang true energy ng Mastery Mortal Shedding Stage ay nakapulupot sa kanyang mga binti habang inaatake niya si Alvin. Marahil ay dahil sa aral na natutunan niya 3 buwan na ang nakakaraan, inatake niya muna si Alvin gamit ang kanyang mga binti para idiin sa ibabaw ni Alvin. Sinadya niyang pigilan si Alvin na umakyat sa ere. 3 buwan na ang nakalipas, si Alvin ay umakyat sa ere at binaril siya nang siya ay pansamantalang nasa eroplano. Iyon ang nagpatalo sa kanya. Sa labanang iyon, ang lakas ng kanyang mga binti ay katumbas ng lakas ng palaso ni Alvin. Gayunpaman, dahil sa bentahe na ibinigay ng archery set, nasugatan siya ng aftershock. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit siya natalo. Sa pag-iisip ng aral na iyon, determinado siyang huwag hayaang maulit ang nakaraan. Matapos makita ang plano ni Zilong, hindi napigilan ni Alvin na magtanong na may mahinang ngiti, sa tingin mo matatalo mo ako ng ganito?
Malalaman mo sa lalong madaling panahon kung matatalo kita o hindi, malamig na tugon ni Zilong nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Kasabay nito, ang true energy sa kanyang mga binti ay lumundag at nagbuga ng nakakatakot na airwaves. Bumagsak ito mula sa langit sa ulo ni Alvin. Isang walang kwentang pagsisikap. Napaharap sa dumadagandong na hampas ni Zilong, ngumiti si Alvin sa pang-aalipusta. Nang iangat niya ang kanyang braso, lumitaw ang sun shooting bow sa kanyang kamay. Kasunod yun, inilagay niya ang kanyang kamay sa bowstring at saka mabilis na kinalampag ito. Nanginginig ang bowstring at agad na lumikha ng isang cacophony ng mga tunog. Sabay-sabay, nabuo ang True Energy Light Blade sa bowstring at bumaril patungo sa mga binti ni Zilong. Mas tumpak, ito ay bumaril patungo sa Saint Weapon sa mga binti ni Zilong. Ang bote ni Zilong ay ang kanyang Saint Weapon. Isa itong human rank mediocre Saint Weapon. Hiyang! 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 Isa-isa, ang True Energy Light Blades ay dumapo sa mga bote ni Zilong at nagbunga ng mga matatalim na tunog. Kasabay nito, kumalat ang mga airwaves at naging sanhi ng pag-alis ng damit ng mga manunood. Gayunpaman, walang sino man ang nagbigay pansin dito. Nakatuon ang mata ng lahat sa eksenang nasa harapan nila. Imposible. Sa oras na ito, narinig ng lahat ang isang sigaw na puno ng pag-aatubili. Kasunod nito, malinaw na nakita ng lahat si Zilong na lumipad pabalik. 1392. Boom! Ang katawan ni Zilong ay lumipad palabas na parang isang pana bago siya bumagsak sa lupa na may isang slam. Napakagulo ng itsura niya habang patuloy siyang nagsusuka ng dugo. Walang imposible, malamig na tugon ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Zilong sa sandaling lumipad siya pabalik. Lalong naging malungkot ang mukha ni Zilong nang maramdaman niya ang tingin ng lahat sa kanya. Hindi na niya kailangang tumingin para malaman na pinagtatawanan siya ng mga taong iyon. Ang lakas kaya. Ang sorpresa ay kitang-kita sa mukha ni Blaze, ang isa na na-rank no. 3 sa 13 gangsters. Ang kanyang titig ay may bahid ng pag-iingat nang tumingin muli kay Alvin. Nakikita niya ang lakas na ipinakita ni Alvin kanina ay hindi kasing simple ng isang taong nakalusot sa Mastery Mortal Shedding Stage. Sa katunayan, naramdaman niyang maihahambing ito sa isang powerhouse sa tuktok ng Mastery Mortal Shedding Stage. Nakakamangha. Nang makita ni Luisa na natalo ni Alvin ang kanyang kalaban sa isang galaw kahit na unang tumama ang kanyang kalaban, hindi niya maiwasang mamangha sa katotohanan kahit natiwala siyang mananalo si Alvin sa simula pa lang. Ang Alvin na ito ay napakalakas kahit na siya ay nakalusot sa Mastery Mortal Shedding Stage. Sa pavilion, ang Heavenly Harm Guardian ay nagulat din sa lakas ni Alvin. Kung hindi niya alam na si Alvin ay isa lamang martial cultivator sa Intermediate Mortal Shedding Stage bago ito, hindi siya maniniwala na nakalusot lang siya sa Mastery Mortal Shedding Stage hindi pa matagal na ang nakalipas batay sa lakas na ipinakita niya. Nakakatakot ang lakas ni Alvin. Kailangan lang niya ng isang hakbang para talunin si Zilong na nakalusot din sa Mortal Shedding Stage. Hindi ka panipaniwala. Sa kasalukuyang lakas ni Alvin, malamang na maapektuhan niya ang mga posisyon ng nangungunang 513 gangster. Nag-usap-usap ang mga nanonood. Marami sa kanila ang sabik na makitang harmony ni Alvin ang nangungunang 513 gangster. Habang pinupuri ng grupo ng mga tao ang lakas ni Alvin, hindi maraming tao ang nakapansin na bumalik si Zilong sa cottage no. 7 pagkatapos natitigan si Alvin. Ang kanyang intensyon na hamanin si Alvin ngayon ay tabyusan ang kanyang sarili. Napuno siya ng kumpiyansa pagkatapos niyang makapasok sa Mastery Mortal Shedding Stage. Akala niya ay kaya niyang talunin si Alvin. Sino ang nakakaalam na matatalo siya ni Alvin sa isang galaw lang? Kung alam niyang haantong sa ganito, hindi niya ipapahiya ang sarili niya ng ganito. Paano nakagawa ng napakalaking pag-unlad si Alvin? Bago tayo gumawa ng isang pambihirang tagumpay, nanalo siya sa nakaraang labanan dahil sa kalamangan na ibinigay ng isang long-range na sandata, ang archery set. Gayunpaman, kanina. Pagkatapos bumalik sa cottage no. 7, ang mukha ni Zilong ay mukhang mas malungkot kaysa sa isang taong namatay ang mga magulang.
Kanina, karamihan sa mga taong naruroon ay hindi man lang alam kung ano ang nangyayari bago nila nakita si Zilong na pinasabog. Tanging si Zilong lang ang nakakaalam kung gaano nakakatakot ang True Energy Light Blades mula sa bowstring ni Alvin. Bawat True Energy Light Blade na tumama sa kanyang Saint Weapon Boots ay parang isang mabigat na martilyo na humahampa sa kanya. Sa simula, kaya pa niya itong tiisin, ngunit ang True Energy Light Blade ay patuloy na tumatama. Sa bandang huli, napadpad siya dahil hindi na niya ito matiis. Dahil sa kanyang pagtutol, nagtamo siya ng malubhang pinsala sa loob. Pagkalipas ng ilang araw, lalabas ang Master City Governor mula sa kanyang closed-door cultivation. Sa oras na iyon, magseset siya ng pagsubok na kumuha ng 2 o 3 disipulo. Nadurog ang puso ni Zilong nang maalala niya ito. Sana hindi maapektuhan ng mga pinsala ko ang pagsali ko sa pagsusulit. Kung hindi, hinding-hindi ko pababayaan ang Alvin na iyon. Napaisip si Zilong sa kanyang sarili habang nakadikit ang kanyang mga ngipin. Tila nakalimutan na naman niya na natalo siya kay Alvin. Luisa, binabati kita. Tumingin si Alvin kay Luisa at binati siya sa pagpasok sa Mastery Mortal Shedding Stage. Nakangiting tugon ni Luisa. Pagkatapos noon, tumingin si Alvin kay Blaze na nirerango sa no. 3 sa 13 gangster at tumango sa kanya nang nakangiti. Alvin, gusto mo bang subukan at homanin ako? Nakangiting tanong ni Blaze. Nangangati rin si Blaze para makipag-away pagkatapos niyang makita ang lakas na ipinakita ni Alvin. Bilang isang tao mula sa Latent Dragon Camp na nirerango sa no. 3 sa 13 gangster, si Blaze ay isang taong mahilig makipag-spar. Baka next time. Medyo mahilig si Alvin kay Blaze kaya ayaw niyang mapahiya siya sa publiko. Kung siya yun noong mga nakaraang araw, hindi siya maglalakas loob na sabihin na kaya niyang mapanalunan si Blaze na nirerango sa no. 3 sa 13 gangster. Gayunpaman, iba na ang mga bagay ngayong taglay niya ang Strange Pupil. Ang Strange Pupil ay orihinal na pinangalan ng Strange Eye ni Alvin. Sa huli, naramdaman niyang hindi maganda ang pakinggan kaya pinalitan niya ito ng Strange Pupil. Tinukoy ni Strange Pupil ang kanyang kasalukuyang kaliwang mata, ang isa na sumama sa mata ng Pinong One-Eyed Devil Vulture at minana ang mga kakayahan nito. Sa susunod na lang. Tumango si Blaze at ngumiti. Hindi niya intensyon na pilitin si Alvin. Kasunod nito, bumalik si Alvin sa cottage no. 6 na matapos magpaalam kina Luisa at Blaze. Pagkatapos noon, bumalik din si Luisa sa cottage no. 8. Kung walang mga aksidente, lalabas ang City Governor ng Mount Hill City mula sa kanyang closed-door cultivation sa loob ng ilang araw. Pagkatapos, magseset siya ng pagsubok at pumili ng 2 hanggang 3 tao mula sa Latent Dragon Camp's 13 gangsters para maging kanyang mga disipulo. Gusto talaga ni Luisa na maging disipulo ng City Governor ng Mount Hill City. Kung siya ay naging disipulo ng City Governor ng Mount Hill City, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa lahat ng mga pagtatangka ng pagpatay. Bagamat ang 2 pinakamalaking angkan sa Puyo Island ay mga kaaway ng kanyang Graham clan, hindi sila mga ngahas na sakta ng City Governor's Estate ng Mount Hill City. Isa itong 8th rate na puwersa sa Dao Marshall Saint Land, at hindi nila ito may kukumpara sa lahat. Kapag naging alagad na ako ni Lord City Governor, hindi lang titigil ang 2 angkan sa pagtatangkang patayin ako, pipigilan pa nila ang iba. Kung tutuusin, kapag ako ang napatay, tiyak na babagsak sa kanila ang sisi. Naisip ni Luisa sa kanyang sarili, sa oras na iyon, hindi imposible para sa Panginoong Gobernador ng lungsod na sirain sila sa galit. Walang alinlangan na mapanganib para sa isang puwersang pang-9 na antas lamang na pumatay ng isang disipulo ng pinuno ng isang puwersang pang-8 antas. Isantibi ang lahat, hindi hahayaan ng 8th Rate Force ang usapin dahil sa kanilang pagmamataas. Tiyak na magiging malupit sila sa halip na magpakita ng kaluwagan. Dahil dito, lubos na umaasa si Luisa na makapasa sa pagsusulit ng gobernador ng lungsod at maging isang alagad ng gobernador ng lungsod ng Mount Hill. Bagamat maliit ang aking pagkakataon, kailangan ko pa ring subukan ang aking makakaya, time na bulong ni Luisa.
Sa katunayan, siya ay nagkaroon lamang ng maliit na pagkakataon. Isantibi ang katotohanang hindi man lang siya maikukumpara sa nangungunang 5 tao sa 13 gangsters, hindi man lang siya katapat nina Alvin at Zilong. Hindi siya katapat ng 7 sa 13 gangsters. Natural lang na maliit ang pagkakataon niya. Umaasa na lang siya na may mangyayaring milagro. Matapos bumalik si Luisa sa cottage no. 8, hindi nagtagal sa labas si Blaze. Bumalik siya sa cottage no. 3 at nagpatuloy sa kanyang paglilinang upang maghanda para sa pagsusulit ng City Governor ng Mount Hill City. Tumahimik ang mataas na plataporma matapos bumalik si Blaze sa kanyang cottage. Gayunpaman, napakasigla pa rin ito sa ilalim ng mataas na plataporma sa paligid ng mga sira-sirang cottage sa likod ng hukay ng pataba. Pinag-uusapan pa rin ng lahat ang lakas ni Alvin. Ang ilang mga tao ay naglabas din ng usapin ng pagtanggi ni Alvin sa hamon ni Blaze. Natatakot ba si Alvin? Kaya naman tinanggihan niya ang hamon ni Blaze. May nagtanong. Posible iyon. May ibang pumayag. Higit pa sa posible. Sa tingin ko alam ni Alvin na hindi siya ang kalaban ni Blaze, kaya hindi niya tinanggap ang hamon. Kung may tiwala siyang kaya niyang mapanalunan si Blaze, tiyak na gugustuhin niya makuha ang no. 3 na pwesto. Kung tutuusin, ang pangatlo sa 13 gangster ay tatanggap ng mas maraming Saint Stones. Oo. Bukas ang araw na makakatanggap tayo ng Saint Stones. Kung matatalo ni Alvin si Blaze at mararanggo sa ikatlo sa 13 gangster, makakatanggap siya ng 1,100 grade 8 Saint Stones. Ngayon, no. 6 lang siya sa 13 gangsters. Ibig sabihin, 800 grade 8 Saint Stones lang ang matatanggap niya. Muling naging masigla ang paligid ng mga sira-sirang cottage nang talakayin ng mga tao ang paksang ito. Sa huli, halos lahat ay sumang-ayon na hindi kumpiyansa si Alvin na matatalo niya si Blaze. Isang binata ang nakatayo sa harap ng isang sira-sirang cottage habang bumubulong sa sarili, napakakapangyarihan nina Alvin at Luisa. Nakapasok na sila sa Mastery Mortal Shedding Stage. Hindi ko alam kung kailan ako makakalusot. Ang batang iyon ay walang iba kundi si Louie, ang kahangahangang martial cultivator na sumali sa Latent Dragon Camp sa parehong araw nina Alvin at Luisa. Siya ay miyembro ng Zoclan mula sa Stormtown sa ilalim ng Mount Hill City. Sumali sila sa Latent Dragon Camp sa parehong araw, ngunit pinaglaban nina Alvin at Luisa ang kanilang paraan upang maging isa sa 13 gangster. Nagulat siya. Sa kasalukuyan, sina Alvin at Luisa ay naging isa sa mga nangungunang tao sa 13 gangster. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba. Hindi ko na kaya. Kahit na hindi ko mahabol sina Alvin at Luisa, kailangan ko ring maging isa sa 13 gangster. Matapos huminga ng malalim, ibinalik ni Louie ang sira-sirang cottage at masigasig na nagtanim. Makalipas ang isang araw, sa loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Nakalusot ako. Biglang, isang nasasabik at masayang boses ang tumunog sa ikalawang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Si Alvin iyon. Sa kasalukuyan, si Alvin ay umaaligid sa hangin sa ikalawang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay hindi naapektuhan ng flight prohibiting formation ng Mount Hill City, sa makatuwid ay maaaring kontrolin ni Alvin ang hangin at malayang lumipad sa loob nito. Sa kasalukuyan, si Alvin na umaaligid sa hangin ay naglalabas ng tansong ilaw. Naka-shirtless siya at naka-pants lang. Ang kanyang mga kalamnan ay mas malinaw, at ang kanyang payat na pangitaas na katawan ay tila natatakpan ng isang layer ng bronze na tela. Ito ang defensive move ng human rank prominent Saint Grade Martial Tactic, Copper Shirt. Tuwang-tuwa si Alvin dahil nilinang niya ang Copper Shirt sa ikalawang yugto ng Saint Grade Martial Tactic, ang Elementary Stage. Pakiramdam ko. Pagkatapos linangin ang Copper Shirt, parang mas malakas pa ang katawan ko ngayon. Naikuyom ni Alvin ang kanyang mga kamao na may nasasabik na ekspresyon sa kanyang mukha. Bigla siyang gumalaw at sumuntok nang hindi ginagamit ang kanyang true energy. Nagdulot ito ng paghalo ng hangin, na nagresulta sa isang shockwave na humampas sa dingding. Bang!
Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw sa hangin. Umihip ang hangin, at isang malakas na hangin ang humampas sa loob ng ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.